Kabanata 1541. Makinig sa boss. First ni Nicole ang kanyang mga labi at hindi gumawa ng ingay. Ang paglaban ngayon ay tulad ng pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Hindi siya bobo. Ang ibang lalaki ay tumingin sa kanya. Ang kanyang masungit na titig ay sizing sa kanya. Kapatid, ang babaeng ito ay may isang mahusay na figure. Bakit hindi mo siya ibigay sa amin ng mga kapatid para sa isang lasa? Hindi pa namin nakita ang isang magandang babaeng medianian dati. Nagbago ang mukha ni Nicole. Isang chill ang tumakbo pababa sa kanyang gulugod. Siya ay walang kapangyarihan tulad ng naghihintay siya para sa paghatol ng isang tao. Ang pakiramdam ng pagbagsak sa mga ulap ay talagang mahirap madala. Ang matangkad at manipis na tao ay sumingit ng malamig, huwag kang bastos. Ito ay kapaki-pakinabang na panatilihin siya. Ipagpalit ko siya para kay Angie. Ang ibang lalaki ay nagbuntong hininga sa pagkabigo tulad ng isang masarap na pagtrato ay lumipad lamang. Galit ang taong nagsalita sa simula. Tingnan ang babae. Mukha siyang isang halimaw. Wala rin siyang karne sa kanya. Hindi siya kasing lakas at malusog tulad ng aming Miss Angie. Anong uri ng panlasa ang mayroon ka? Binuksan ng ibang lalaki ang kanyang bibig. Hindi siya nakipagtalo at sinabi lamang, makinig sa boss. Dahan-daang bumantong hininga si Nicole. Pagkatapos, ang tao na maikli at maitim ay lumapit at kinuha siya, hindi nababahala sa lahat tungkol sa pagsakit sa kanya. Para bang nais niyang sadyang gawin siyang hindi komportable at itinapon siya sa karwahe. Nakatali ang mga binti ni Nicole. Natambo siya sa lupa at wala siyang magawa upang maputok ang taglagas. Sa sandali ng kanyang timbang, ang braso ni Nicole ay biglang held at yanked paatras, kaya't nahulog siya sa ibang tao dahil sa pagkawalang galaw. Ang lalaki na iyon ay matangkad at payat, ngunit puno ng kapangyarihan. Parang siya ay tumama sa isang pader. Ang lalaki ay hindi naawa sa kanya. Tiniyak lamang niya na hindi niya sinira ang kanyang paa mula sa taglagas at agad na pinakawalan siya. Tinitigan niya ang isang matalim na sulyap ang lalaki na nagtapon kay Nicole sa labas ng kotse. Malamig ang tono niya. Huwag kang bastos. Kailangan ko bang sabihin ito sa pangatlong beses? Naririnig ang banta sa mga salita ng boss, ang maikli at maitim na tao ay natakot sandali at tumakbo pababa upang humingi ng tawad. Boss, mali ako. Galit lang ako na binubuli nila si Miss Angie. Hindi natin kailangang maging magalang sa kanya. Ang matangkad at manipis na tao ay nagbigay ng isang sulyap sa ibang tao. Huwag kalimutan, si Angie ay nasa kanilang mga kamay. Kung binubuli nila si Angie tulad ng ginawa mo sa kanya, sino ang aayusin natin ang puntos? Tandaan ang ating tunay na layunin. Ang pag-aapi ng isang babae ay hindi isang bagay na ipagmalaki. Ang madilim at maikling tao ay sobrang ashamed. Dahil maitim siya, ang kanyang pamumula ay hindi halata. Wala rin sa mood si Nicole. Nasa tabi niya ang nagsasalita. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likuran niya, at ang kanyang mga paa ay nakatali din. Mukha siyang nakakatawa. 4 na ordinaryong kotse na walang kapansin-pansin na mga tampok ay nakapark sa paligid ng lugar na ito. Sa isang sulyap, maaaring makita si Nicole sa paligid ng isang dosenang lalaki. Ano ang isang desperadong sitwasyon? Ang matangkad at manipis na tao ay tumingin kay Nicole at medyo nagulat sa kanyang katahimikan. Ang bibig ni Nicole ay hindi gag, subalit hindi siya kumuha ng pagkakataon na gumawa ng isang kaguluhan. Tiyak na hindi inaasahan. Wala ka bang sasabihin? Hindi maiwasang magtanong ang lalaki. Sinuri ng kanyang masamang titig si Nicole. Magaan ang tawa niya. Miss Stanton. Ang mga eyelid ni Nicole ay nanginginig ng bahagya habang itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay ganun pa rin at malalim. Ginagawa mo ito para kay Angie. Hindi ko siya nasaktan, at hindi ako naging sanhi ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Biglang tumawa ang matangkad at payat na lalaki. Ang kanyang ngiti ay may isang ugnay ng kalupitan. Ngunit kung hindi ito para sa iyo, wala siya sa panganib. Hindi ka lang napapawi na ang gusto ng lalaki na si Angie ay mabaliw sa iyo. Sinipsip ni Nicole sa isang hininga ng malamig na hangin. Ito ay talagang dahil kay Eric. Tunay na siya ang hindi kilalang tao na buhay. Hindi mapupuksa ni Nicole ang anino ng bastos na iyon saan man siya pupunta. Sinubukan niyang pigilan, ngunit hindi na niya ito matiis at binuksan ang kanyang bibig.
Pagkatapos ay mahuli mo siya. Pumunta at kunin si Eric Ferguson. Wala akong kinalaman sa kanya. Gusto ko ng ibang tao, kaya bakit ako magpunta para sa kanya? Ang boses niya ay tuyo at malabo. Kabanata 1542. Sinanay siya. Nang matapos si Nicole, may katahimikan at katahimikan sa paligid. Lahat ay medyo nagulat. Ang lalaking nangunguna ay natauhan at biglang tumawa. Tumingin siya sa kanya ng kakatwa. Ikaw ay tulad ng isang walang awa na babae na lumiliko laban sa iyong kaibigan. Huminga ng malalim si Nicole. Wala akong kinalaman sa kanya, kaya bakit ko siya aalagaan? Ang mga malilim na tao ay dapat malaman kung sino ang sanhi ng problemang ito at makahanap ng paghihiganti sa nagkasala, ngunit hindi sila makatwiran. Talagang nadama ni Nicole. Ang lalaki ay hindi nagsasalita ng ilang sandali bago siya sumiksik. May masamang kapalaran ka lang. Wala siyang pakialam kung si Nicole ay may damdamin para kay Eric hanggat ang pagkuha sa kanya ay maaaring magbanta kay Eric. Ang impormasyong ipinadala ni Angie ay hindi mali. Si Nicole talaga ang pinahahalagahan ni Eric. May nais na sabihin si Nicole, ngunit biglang tumalikod ang lalaki. Nakakatakot ang kanyang tingin habang sinulyapan siya. Kilala mo ba si Charles Ferguson, ama ni Eric? Kung hindi mo nais na maging katulad niya, gusto kong kumilos ang iyong sarili. May isang tilang ngiti habang binibigkas niya ang mga nagbabantang salita. Ang pakiramdam na iyon ay napakakatakot-takot. Si Nicole ay tumahimik sa isang iglap. Siyempre, alam niya na tinaggal nila ang paa ni Charles Ferguson, tinatrato lamang ang katawan ng tao bilang isang sisidlan para sa mga organo. Sa kanila, ang buhay ay tiyak na hindi kasing halaga ng pera. Inaasahan lamang ni Nicole na may isang tao na lumigtas sa kanya ng mas maaga. Ang pangkat ng mga kalalakihan ay nakasuot ng ordinaryong damit. Muli nilang hinayla si Nicole sa isang ordinaryong van na may isang shabby interior na mukhang ito ay papunta sa pag-scrap. Nanumpa si Nicole na ito ang pinakalumang kotse na narating niya. Ang mga bintana ay natatakpan ng basahan, kaya hindi masabi ni Nicole kung nasaan sila. Umupo si Nicole sa likuran. Sa kaliwa niya ay ang matangkad at manipis na boss at ang maikli at maitim na tao na hindi niya gusto ay nasa kanan niya. Siya ay pinisil sa gitna, hindi komportable bilang nakakatakot. Gayunpaman, mas mahusay pa ito kaysa sa amoy ng malagkit na pagkaing dagat sa van. Ang katawan ni Nicole ay tense habang pinapanood niya ang matangkad at manipis na tao na humugot ng isang matalim na sandang mula sa kanyang bulsa. Ito ay may kantab at matalim. Ang kanyang katawan ay tumigas, at ang kanyang puso ay nanginginig ng basta-basta. Kailangang aminin ni Nicole na natakot siya. Naramdaman ng lalaki ang higpit ng kanyang katawan at tumawa ng basta-basta sa kung ano ang tila hindi nasaran ng loob sa kanyang tinig. Pagkatapos, gesture niya ang kanyang mukha at tinukso siya habang pinapanood niya ang kanyang kinakabahan ngunit matigas na mukha. Gayunpaman kinakabahan at natakot si Nicole, hindi niya hiniling ang isang salita ng awa. Ito ay humanga sa kanya ng kaunti. Isang malamig na sensasyon ang nagpukaw ng gulat sa kanyang puso. Greeted ni Nicole ang kanyang ngipin. Ang kanyang mukha ay glum, ngunit tumingin siya sa malayo sa isang direksyon, hindi gumagalaw. Bagaman inagaw nila siya, hindi pinapayagan silang makita ni Nicole na gumawa siya ng isang tanga sa kanyang sarili. Nakita ng lalaki ang kanyang labis na katahimikan ng walang reaksyon at nadama na nababato. Ibalik niya ang kutsilyo at binuksan ang tape na nasa paa ni Nicole upang palayain ang kanyang mga binti. Ang sakit na iyon at manhid ay agad na sumulong. Nginat-ngat ni Nicole ang kanyang ngipin at dahan-daang inangkop dito. Pagkatapos, pinakawalan din ng lalaki ang kanyang mga tali sa kamay. Ang maitim at maikling tao sa kabilang panig ay nais na magsabi ng isang bagay at hindi maiwasang payuhan siya. Boss, paano kung tumakbo siya? Hindi ba sinabi ni Miss Angie na sanay na siya? Medyo maingat siya. Ang tao na tinukoy bilang, boss, ay nanunuya at tiningnan ang maputlang mukha ni Nicole. Mabuti na maaari siyang magising pagkatapos kumuha ng gamot na iyon sa loob ng ilang araw. Hindi na siya makakabalik sa kanyang orihinal na kondisyon sa pisikal sa lalong madaling panahon. Kaya, hindi siya nag-aalala na si Nicole ay gagawa ng isang pagtakas. Hindi man lang siya makatakas. Tahimik na kinilos ni Nicole ang kanyang mga pulso. Ang kanyang katawan ay masakit at manhid dahil sa pagkatapos mga epekto ng gamot na iyon, na nagparamdam sa kanya.
Ang pangkat ng mga dealer ng armas na ito ay hindi tulad ng mga ordinaryong hooligans. Ang kanilang mga pamamaraan ay mas advanced kaysa sa mga ordinaryong gangster. Si Nicole ay walang gaanong reaksyon dahil narinig niya na sinabi nila na nais nilang palitan siya para kay Angie, kaya hindi pa siya mapanganib. Gayunpaman, pansamantala lamang ito. Kabanata 1543. Hindi na makalakad. Hindi rin alam ni Nicole kung ano ang nangyari kay Angie, o hindi niya alam kung nalaman ni Clayton at ng kanyang pamilya kung sino ang kumuha sa kanya. Malalim siya sa pag-iisip habang ang kotse ay nagmaneho ng 20 minuto at tumigil. Kinaladkad nila si Nicole ng walang seremonya. Bukod sa hindi magagawang masira ang kanyang mga paa, hindi sinabi sa kanila ng boss na tretuhin siya ng maayos. Pagkatapos ng lahat, si Nicole ay hindi dinala bilang isang panauhin. Nakita ni Nicole ang siksik na kagubatan. Mainit at tuyo ang panahon. Bigla siyang nakaramdam ng ilang mga palpitations ng puso at hindi makahinga. Naisip ni Nicole kung ano ang sinabi ng matangkad at manipis na lalaki tungkol sa pag-abot sa hangganan. Maaari niyang hulaan na pinaplano nilang i-smuggle siya sa mga hangganan, mula mismo sa siksik na rainforest na ito. Marami na siyang pinagdaanan. Nadama ni Nicole na talagang hindi siya nasisiyahan. Paano ang isang high society lady tulad ng kanyang paulit-ulit na nakatagpo ng mga kapos-palad na sitwasyon? Ang pagiging stud ay nangangahulugang hindi matugunan ni Nicole ang mga pulis ng hangganan, na nangangahulugang hindi siya tatalikod. Malamig ang puso ni Nicole. Ang lalaki sa gilid ay tumingin sa kanyang stoic expression at hindi maiwasang tumawa. Hindi siya mukhang natatakot, ngunit marahil ay natakot siya sa kanyang puso. Pinangunahan ng lalaki ang daan papunta sa siksik na gubat ng walang pag-aalangan. Ang mga taong ito ay tila pamilyar sa landas na ito. Mas mabigat ang puso ni Nicole. Halos hindi siya makagawa ng isa pang hakbang. Ang taong nasa likuran ni Nicole ay walang tiyaga na nagtulak sa kanya, na naging nadapa siya. Ang kanyang mga tuhod ay mahina, at natambo siya sa lupa. Greeted ni Nicole ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mukha ay humagulgol. Hindi niya ito ginawa sa layunin. Ito ay lamang na siya ay mahina kaya siya ay halos hindi siya makalakad. Alam ni Nicole na ang taong ito ay hindi magiging mabait upang maputol ang kanyang paghihirap. Hindi lamang nila nais na itapon ang kanilang enerhiya upang dalhin siya. Ang hangin ay mapurol at mahalumigmig, at ang temperatura ng scorching ay naging desperado si Nicole. Ang lalaki sa likuran niya ay sumumpa. Ito ay parang sinasabi niya na si Nicole ay walang silbi at hindi kasing lakas ni Angie. Greeted ni Nicole ang kanyang mas mababang labi. Naisip niya ang malakas na balikat ni Angie at sumang-ayon na hindi niya maihahambing kay Angie. Dahil sa kanyang pagkadapa, ang mga tao sa harap niya ay tumigil. Ang matangkad at manipis na tao ay muling tumayo sa harap ni Nicole. Ang kanyang mukha ay glum habang tinitingnan siya ng disdain. Hindi ka makalakad. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata. Mapatla ang mukha niya. Manam. Hindi ko kaya. Siya ay matigas ang ulo sa isang makasariling pagtatangka na magstall ng oras sa pag-iisip na marahil sa susunod na segundo, may darating na iligtas siya. Ang matangkad at manipis na tao ay nagbasa ng kanyang mga saloobin, sumigaw, at biglang sumigaw ng isang hindi maiintindihan na pangalan. Ito ang tao na iminungkahi na, tikman, siya sa simula. Hindi na makalakad si Miss Stanton, kaya maaari mo siyang dalhin sa iyong likuran, di ba? Ito ay mas mababa sa isang katanungan at higit pa sa isang pahayag. Itinaas ng lalaking iyon ang kanyang kilay na excitedly. Siyempre, walang problema. Kung kailangan niyang dalhin siya sa likuran, pagkatapos ay magagawa niya ang nais niya sa kanya. Biglang nagbago ang mukha ni Nicole. Dali-dali siyang bumangon mula sa lupa. Hindi na kailangan. Maaari pa rin akong maglakad. Ngumiti ang matangkad at manipis na lalaki. Well, kung hindi ka makalakad o kung dahan-dahan kang maglakad, mayroon akong 12 ng mga kapatid dito na maaaring tumalikod upang dalhin ka. Ito ay parang nag-aalok ng kanilang mga serbisyo kay Nicole. Hindi naglakas loob si Nicole na hayaan silang hawakan siya. Nakakakita ng kanilang mga mukha na ginawa ni Nicole na labis na tinanggihan. Sila ay isang bangkos lamang ng mga basura. Tumayo siya sa katahimikan at tiningnan siyang mahigpit na ang kanyang tono ay malamig at matigas. Hindi na kailangan. Okay.
Itinaas ng matangkad at manipis na tao ang kanyang baba at gestured para sa kanya na maglakad ng maaga, hindi binigyan siya ng pagkakataon na matambo ng mag-isa. Huminga ng malalim si Nicole at tiningnan ang siksik na gubat na may hindi mabilang na mga puno ng iba't ibang laki. Ang ilang mga puno ay may 12-12 metro ang taas. Hindi pa niya nakita ang mga halaman na ito. Hindi siya pamilyar sa gubat, ngunit narinig niya ang maraming mga nakakalason na insekto at mabaho sa gubat ay nakamamatay. Gayunpaman, malayo ito sa kung ano ang dapat niyang alalahanin sa sandaling ito. Walang nagsasabi kung gaano katagal ang paglalakad. Kabanata 1544. Sino ang boss? Ang mga sanga na nakadikit mula sa mga puno ng kahoy ay paminsan-minsan ay sumasagi ang braso at leeg ni Nicole. Lumakad siya ng parang hindi niya naramdaman. Ang matangkad at manipis na tao sa likuran niya ay pinaliit ang kanyang mga mata, tumawa ng basta-basta, at sinundan ng mabilis na tulan. Hindi alam ni Nicole ang paraan, gayunpaman siya ay unang nagpunta nang sinabi niya sa kanya. Ang walang alam. Ang matangkad at manipis na tao ay sadyang gumagabay sa direksyon. Wala silang sinabi. Si Nicole ay pagod, nagugutom, at nauuhaw, ngunit wala siyang sinabi. Naramdaman niya ang kanyang sarili na nanginginig sa lahat, ngunit kailangan niya. Gritted ang kanyang ngipin at tinitiis ito. Kung nahulog siya sa mga kamay ng mga thugs sa likuran niya, hindi ito magtatapos ng maayos. Ang hangin ay stiflingly mainit at mahalumigmig. Sinubukan ni Nicole na huwag pansinin ang kakulangan sa ginhawa habang naglalakad siya ng mekanikal. Naisip niya na kailangan nilang maglakad hanggang sa madilim, ngunit ang matangkad at payat na tao sa harap na kaliwang bahagi at pursed ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay may isang smug gaze habang sinabi niya, narito na tayo. Nagulat si Nicole. Tumingin siya sa unahan at nakakita ng isang maliwanag, bukas na puwang. Ito ay hindi tulad ng siksik na rainforest mula sa dati. Napakabilis at malapit. Naisip ni Nicole. Tumahimik si Nicole. Marahil ay kinuha nila ang pinaka-nakatagong kalsada. Madali siyang nasmuggled sa mga hangganan, at hindi sila tumakbo sa anumang panganib sa daan. Marahil walang nakakaalam sa kalsada na ito. Lihim niyang isinumpa na kung ginawa niya ito sa labas dito, iulat niya ang landas na ito sa mga awtoridad upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ang lalaki ay tumingin sa likod sa kanya at tumawa ng basta-basta. Huwag mo ring isipin ang tungkol sa pagtakbo pabalik sa parehong paraan. Ako lamang ang maaaring mag-navigate sa ruta na ito. Mawawala ka kahit na maglakad ka ng path na ito ng 10 beses. First ni Nicole ang kanyang tuyong labi. Hindi ko naisip na tumakbo pabalik sa parehong paraan. Ang pahayag na ito ay medyo mahina. Ang matangkad at manipis na tao ay curl ang mga sulok ng kanyang mga labi at tumingin sa patagilid sa malayo na may nakaka-relax na ekspresyon. Siya ay may isang smug na mukhang sila ay nasa kanyang teritoryo. Sinundan ni Nicole na hindi kalayuan at nakita ang mga sasakyan na pumunta upang kunin ang mga ito ng hindi malayo. Mayroong 3 mga kotse. Ang isa ay isang kahabaan na sasakyan. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata at tiningnan ang matangkad at manipis na tao. Ang isang arm dealer ay tiyak na napapabagsak sa kanyang sariling turf. Ang iba pang 2 kotse ay medyo mas karaniwan. Ang mga sumunod sa kanya ay sumakay sa ibang mga sasakyan. Tumayo roon si Nicole, hindi alam kung saan siya pupunta. Ang matangkad at manipis na tao ay sumakay sa kotse at tumingin sa kanya ng patagilid. Ang kanyang tinig ay mahiwaga at walang malasakit. Pumasok ka. First ni Nicole ang kanyang mga labi, pagkatapos ay yumuko upang makapasok sa kotse. Nang isinara niya ang pintuan, nagsimula ang kotse. Ang lalaki ay tumagilid ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata upang makapagpahinga. Ang driver sa harap niya ay lubos na magalang at sinabing, Boss, isang pagpapala na maaari kang bumalik ng maayos sa oras na ito. Ibinalik mo rin ang babae. Ang aming mga pagkakataon ay talagang tumaas. Ang lalaki ay tumawa ng malalim mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay may kaunting ginaw. Nakakalungkot na hindi bumalik si Angie. Nagpunta siya sa medyanya na may katapatan sa pakikipagtulungan kay Eric, na iniisip na maaaring buksan pa nina Angie at Eric ang merkado sa medyanya. Hindi lang nangyari sa kanya na ito ang bitag ni Eric, at ang hanggal na batang babae na si Angie ay sobrang clueless kahit na sinamantala siya. Bumantong hininga ang driver. Magiging maayos ito.
Hanggat nasa paligid ka pa, babalik si Miss Angie. Nadama ni Nicole na may mali sa kanyang narinig. Sa pagkakaalam niya, si Angie ay anak na babae ng arm dealer, si Caleb. Si Angie ay 25 taong gulang, kaya si Caleb ay dapat na hindi bababa sa kanyang mga unang 40s. Gayunpaman, ang matangkad at payat na tao sa harap niya ay mukhang mas mababa sa 30 taong gulang. Mula sa simula, hindi inisip ni Nicole na ang matangkad at manipis na tao na ito ay si Caleb. Ang edad ay hindi akma. Gayunpaman, ang dosenang mga tao sa likuran niya ay tumawag sa taong ito na, "Boss," at sinabi ng driver, "Hanggat nasa paligid ka pa." Ipinakita nito na mayroon siyang mahalagang papel sa mga taong ito. Posible ring sabihin na siya ang kanilang pinuno. Hindi ba pinuno si Caleb? Tapos sino ang lalaking ito? Kabanata 1545. Ang nakakatakot na lugar. Ang utak ni Nicole ay umiikot ng napakabilis, ngunit ang kanyang katawan ay pagod na pagod mula sa paglalakad ng masyadong mahaba upang halos hindi niya mabuksan ang kanyang mga eyelid. Hindi niya alam kung ano ang nadroga nila sa kanya, ngunit ang mga epekto pagkatapos ay masyadong malakas. Hindi lamang mapigilan ni Nicole ang pag-aantok, pagkapagod, at pagkahilo. Hindi alam, nakatulog siya sa kotse. Ang tao sa isang tabi ay nagbukas ng kanyang mga mata na masama. Ang driver sa harap niya ay nakilala ang kanyang matalim na titig mula sa salamin sa likuran. Ang dalawa ay nagpalitan ng isang sulyap, at ang kotse ay nagtulak sa ibang direksyon. Matapos ang isang hindi kilalang oras, nagising si Nicole ng nakamamatay na pagsakay. Bumukas ang mga mata ni Nicole. Inaasahan talaga niya na ito ay isang panaginip. Sa kasamaang palad, hindi ito. Ang kalsada ay malubak, napapaligiran ng mga siksik na kakahuyan at matangkad na mga damo na kasing taas ng kalahati ng isang tao. Walang mga mataas na gusali o congested traffic ang nakikita sa mata niya. Ito ay katulad ng kanayunan. Nadama ni Nicole sa isang iglap. Anong uri ng lugar ito? Gising ka na. Ang lalaki sa isang tabi ay tumawa ng basta-basta. Miss Stanton, talagang ballsy ka upang makatulog sa oras na ito. Sumimangot si Nicole at pursed ang kanyang mga labi. Ang boses niya ay hindi nagmadali. Mayroon ba akong ibang aktibidad na mayroon akong kalayaan kaysa sa pagtulog? Tumawa ang lalaki. Ito ay lubos na disdainful. Totoo iyon. Tumingin si Nicole, sinusubukan na makita kung ano ang hitsura nito sa labas. Ang lalaki ay tila hindi nag-iisip kung naalala ni Nicole ang view sa labas. Iyon ay dahil hindi alam ni Nicole kung nasaan sila. Mabilis na gumagalaw ang kotse. Hindi sila natatakot na sirain ang isang mamahaling sasakyan sa pamamagitan ng pagmamaneho nito sa gayong magaspang na lupain. Wala pang 10 minuto, huminto ang kotse sa harap ng isang gusali. Ang bahay na ito ay may mga tropikal na katangian. Ito ay 3 kwedro na gawa sa kahoy na mukhang simple at hindi mapagpanggap, ngunit ito ay Kat-Angie tangi. Nang siya ay lumapit, maaari niyang amoy ng isang halimuyak na insenso. Ang amoy ay tila nagmula sa kahoy. Nagsulyap si Nicole ng isang sulyap at pinanood ang nakabukas na pintuan. Walang mga tao sa loob. Bumalik si boss. May nagbukas ng pintuan ng likod ng kotse. Lumabas ang lalaki at ngumiti. "You guys have worked hard. Boss, you have worked hard." Walang nagbukas ng pintuan para kay Nicole, kaya maaari lamang siyang bumaba. Ang kahoy na bahay na ito ay napapalibutan din ng makapal na mga puno ng kahoy na nakapaloob sa lugar. Napakatangkad ng bakod, kaya walang nakakakita kung ano ang nangyayari sa loob. Tumingin si Nicole sa paligid. Ang matangkad at manipis na tao ay tumingin sa likod sa kanya at hindi nagmamalasakit sa kanyang maliit na paggalaw. "Miss Stanton, mas mahusay mong manatiling malapit sa akin. Ang aking mga kapatid ay magaspang na tao. Kung ilalayo ka nila, hindi ako mag-abala na hanapin ka." Ang matangkad at manipis na mga salita ng tao ay pinamamahalaang upang iwaksi si Nicole mula sa ideya ng pagloiting at pag-sneak sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang isang pangkat ng mga basura ay hindi magkaroon ng isang pakiramdam ng pagmamay-ari. Bahagyang nagbago ang mukha ni Nicole habang naglalakad siya, trying upang gawing kalmado ang kanyang boses. "Ngayon maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka talaga?" Ang lalaki ay nagyelo ng bahagya. Tiningnan niya siya ng isang madilim at mapanunuyan na titig. "Akala ko nahulaan mo ito."
Pagkatapos ng lahat, hindi niya sinasadyang maiwasan si Nicole sa mga pag-uusap na kasama niya sa kanyang kapatid. Pinagsalubong ni Nicole ang kilay niya. Nahulaan ko ito, ngunit hindi lang ako sigurado kung paano ang ama ni Angie ay isang binata tungkol sa parehong edad sa akin. Tumahimik ang lalaki at biglang tumawa. Ang kanyang ngiti ay walang ingat at mayabang. Pagkatapos, tinitigan niya siya ng isang mabangis at pag-alit na ekspresyon. Dahil nahulaan mo ito, hindi na kailangang pagdudahan ito. Matapos sabihin iyon, lumingon siya ng walang pasubali at itinaas ang kanyang mga paa upang maglakad. Tumahimik si Nicole at sinundan siya sa loob ng walang pag-aatubili dahil natatakot siyang maalis ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay medyo mas makatwiran kaysa sa iba. Hindi siya nagpatuloy na magtanong. Kahit na ang kanyang sagot ay hindi maliwanag, maaaring maramdaman ni Nicole na medyo nagagalit siya. Hindi kayang guluhin ni Nicole. Kabanata 1546. Pagkuha ng inisyatibo upang makipag-ugnay. Ang loob ay kamangha-manghang. Ang napakadinisenyo na bahay na may isang timpla ng moderno at tradisyonal na mga estilo. Nagkaroon ng isang natural na pakiramdam ng rusticity. Ang lugar na ito ay mukhang angkop para sa mga monghe, hindi mga dealer ng armas. Naalala ni Nicole ang kanyang mga saloobin at sinundan siya sa loob. Isang babaeng may magandang figure ang napunta sa lalaki. Ang halimuyak ay napakalakas na parang nag-spray siya ng maraming mga pabango. Mukhang isang tipikal na kagandahan sa Timog Silangang Asya na sexy at voluptuous. Siya ay labis na napakarilag. Mahal, sa wakas ay bumalik ka na. Sobrang namiss kita. Tumalon siya sa braso ng matangkad at payat na tao. Tumawa ang lalaki, sinampal siya sa asno, at kinuha siya para sa isang madamdaming halik. Matapos niyang makuha ang kanyang bahagi, pinakawalan niya siya. Ang babae ay bumagsak ng hiya sa kanyang mga braso, mukhang hindi nasisiyahan. Binalot ng lalaki ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at nais na pindutin ang kanyang katawan laban sa kanya. Tumayo si Nicole doon medyo awkwardly. Ayaw niyang manood ng live na palabas. Maaari bang isang tao lang ang mag-ayos sa kanya sa isang lugar? Ang matangkad at manipis na lalaki ay kasama ng babae ng mas matagal bago niya naalala si Nicole na nakatayo na hindi malayo. Ang kanyang titig ay makitid. Malamig siyang sumingit at pinakawalan ang tao sa kanyang mga bisig. Miss Stanton, may nakita ka ba? Ang mga labi ni Nicole ay umiikot. Dinala mo ako dito dahil nais mong makipag-ayos sa mga termino sa kanila, di ba? Kailan ako makakabalik? Inisip ni Nicole na ang taong ito ay nagdala sa kanya ng lahat mula sa media niya lamang upang i-bargain kasama si Eric Ferguson. Ang dahilan na hindi sila nakipag-ugnay kay Eric nang sila ay nasa media niya ay natatakot sila na hindi makakaalis sa bansa sa sandaling may kamalayan si Eric. Napaka-maingat nila. Ang matangkad at manipis na tao ay nag-iisip ng ilang sandali, kinuha ang kanyang telepono, at nag-dial ng isang numero. Tahimik siyang naghintay. Di nagtagal, isang malabo at mababang tinig ang dumaan. Kumusta? Sino ito? Marahas na umiwas si Nicole. Ito ay si Eric. Sure enough, ang taong ito ay nagsisikap na gumawa ng isang pakikitungo kay Eric. Malamig ang lalaki na nakataas ang kanyang mga mata at ngumiti kay Nicole. Nagbekan siya kay Nicole, na lumakad sa isang tabi. Hindi siya gumawa ng tunog. Sa halip, ibinigay niya ang telepono kay Nicole. Ang kanyang lantad na hitsura ay parang hindi siya nag-aalala na si Nicole ay makikipag-usap. Para bang mas sinabi niya, mas masaya siya. Lahat ay nasa loob ng kanyang plano. Nasiyahan siya sa pakiramdam na ito. Nadama ni Nicole na ang kanyang tinig ay tuyo at malabo. Halos hindi niya mapigilan ang karaingan at sama ng loob sa kanyang puso. Siya ay nabubuhay ng isang mabuting buhay, ngunit kinaladkad siya ni Eric sa gulo na ito. Sino ang maniniwala nito kung sinabi niya sa kahit sino? Ang telepono sa kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Hello? Sino ang nandyan? Nagkaroon ng isang tunog ng tunog sa telepono. Ang signal ay hindi mahusay, at si Eric ay walang labis na pasensya. Huminga ng malalim si Nicole at sinubukan na pakalmayan ang sarili. Hindi siya maaaring magalit dahil kailangan pa niyang umasa kay Eric upang makalabas dito. Ako ito. Sa sandaling nagsalita si Nicole, si Eric ay tahimik na sandali. Ang kanyang tinig ay agad na naging panahunan. Nicole. Ikaw bata. Nicole.
Greeted ni Nicole ang kanyang mga ngipin. Eric, sabihin mo sa aking family na buhay pa ako at maayos. Si Eric ay nasa sabik sa kaligayahan at kaguluhan. Okay. Nasaan ka na ngayon? Sino ang kumuha sa iyo? Nasa panganib ka na ba ngayon? Sinulyapan ni Nicole ang matangkad at manipis na tao. Nasa Timog Silangang Asya ako. Hindi ako nasa panganib sa ngayon. Gusto nila akong palitan para kay Angie. Kasama mo ba si Angie? Pagdinig ng pangalan ni Angie, agad na binago ni Eric ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay umikot. Ang kanyang hula ay hindi mali. Kinuha ka ni Caleb. Maliban dito, walang ibang posibilidad. Bahagyang sumimangot si Nicole at sumulyap sa lalaki. He doesn't look like. Bago matapos ni Nicole ang kanyang pangungusap, ang telepono ay nasnatched. Kabanata 1547. Hindi sinasadyang pahintulot. Tumingin ang lalaki kay Nicole na may malamig na mga mata at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Ginoong Ferguson, ang ating dapat na friendly na pagpupulong ay nasira mo. Pinagsisisihan mo ba ito? Kung si Eric ay talagang nakikibahagi kay Angie, kung gayon dapat na nakaupo ng magkasama para sa hapunan sa sandaling iyon. Bumagsak ang boses ni Eric. Caleb, ano ang gusto mo? Sabihin mo lang ito ng diretso. Tumawa ang lalaki ng basta-basta at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Nicole ng malamig. Ginoong Ferguson, hindi ka kasing malamig na dugo at walang puso tulad ng inilarawan ni Angie. You're very affectionate toward Miss Stanton. Nakakahiya ang tono niya. Pinigilan ni Eric ang kanyang galit at kawalan ng tiyaga. Hindi naglakas loob si Eric na pukawin siya dahil nasa kamay niya si Nicole. Caleb, mas mahusay mong tiyakin na ang bawat strand ng kanyang buhok ay buo. O kaya, sisiguraduhin kong makakakuha ng isang kakilakilabot na kamatayan si Angie. Ang galit at puot ay sumulong sa kanyang dibdib. Hindi nagmamalasakit si Eric kung ang sinabi niya ay overstep ang limitasyon. Agad na bumagsak ang mukha ng lalaki. Manggahas ka. Bagaman ang dalawang lalaki ay pinaghiwalay sa telepono, ang kanilang mga oras ay malamig at hindi kompromiso. Tumayo roon si Nicole at ipinikit ang kanyang mga mata. Napakasarap ng pakiramdam niya. Ang kanyang kaligtasan ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito. May sinabi si Eric, na nagpakalat ng kadiliman sa mga mata ng lalaki. Tumawa siya at nagsalita. Mahusay, maghintay ako para sa iyo. Matapos sabihin iyon, hindi siya nag-hang up at ibinigay ang telepono kay Nicole, ang kanyang tinig ay sobrang lamig. Miss Stanton, masasabi mo ang iyong mga huling salita. Kinuha ni Nicole ang telepono at pinigilan ang hinaing sa kanyang puso habang nakikinig siya kay Eric na nagsasalita sa telepono. Nicole, huwag kang matakot. Ako ay tama. Ang tinig ni Eric ay hindi banayad na banayad. Masakit ang mga mata ni Nicole. Bigla siyang naisip ng ibang tao. Binuksan niya ang bibig niya. Bumagsak ang luha sa mukha niya. Eric. Hinintay ni Eric na magpatuloy siya. Kinagat ni Nicole ang kanyang ibabang labi at sinabing, sabihin kay Clayton na huwag sisihin ang kanyang sarili at huwag mabalisa. Mabuti ako. Alam niya na ang sitwasyong ito ay hindi kanais-nais sa kanya, at alam din niya na hindi na niya maaaring masaktan si Eric ngayon. Kung hindi man, si Nicole, bilang tanging bargaining chip, ay hindi magiging mahalaga kay Eric. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagtaya sa pagmamahal ni Eric para kay Nicole. Gayunpaman, ang lahat ng maaaring isipin ni Nicole ay si Clayton. Hindi niya alam kung paano mababalisa si Clayton matapos siyang mawala. Walang sandali tulad ng ngayon na nais ni Nicole na marinig ang tinig ni Clayton. Kahit nagalit si Eric at tumanggi na iligtas siya, handa pa rin siyang sundin ang kanyang puso. Ang nakaraan ay hindi makalimutan ng madali, ngunit kay Nicole, ito ay isang memorya lamang sa kanyang naranasan. Ngayon nadama ni Nicole na ang nakaraan ay hindi na mahirap harapin na marahil dahil hindi na ito matingkad. Kaya, hindi nasaktan ang pag-iisip tungkol dito. Si Nicole ay tunay na lumakad sa isang bagong relasyon. Si Clayton ay tulad ng araw ng umaga, at ang pag-asa sa kanya ay nakakahumaling. Matapos sabihin ni Nicole, ang tao sa gilid ay nag-sneered lightly at inagaw ang telepono palayo. Ibinaba niya ang tawag sa telepono nang hindi hinihintay ang tugon ni Eric. Hindi sigurado si Nicole kung ihahatid ni Eric ang mensahe. Malamang ay hindi. Sa katunayan,
Hindi ibabalik ni Eric ang mensahe na iyon. Tumingin si Eric sa blacked out screen na may matigas at madilim na mukha. Ang kadiliman ay paggawa ng serbesa sa kanyang mga mata, tulad ng kalmado na dagat bago ang isang malaking alon. Si Clayton Sloan ay nasa lahat ng dako. Ang dibdib ni Eric ay lumubog ng malakas na parang naramdaman niya na tunay na nawala si Nicole. Sa oras na ito, alam ni Eric na hindi niya ito maibabalik. Sa mga araw ng kawalang ingat ni Eric, tinanggap ni Nicole ang kabutihang loob ni Clayton. May ibang tao na maaaring palitan si Eric at maglakad sa kanyang puso. Naramdaman ni Eric na tinamaan siya ng martilyo. Ang puso niya ay asyan. Siya ay nalulumbay sandali, ngunit hindi siya nang ahas na mag-antala pa. Hiniling ni Eric na pumasok si Mitchell. Sinabi niya, mag-book ng flight sa Timog Silangang Asya. Kabanata 1548. Siya si Caleb. Sumimangot si Mitchell at agad na napagtanto ang isang bagay. May balita tungkol kay Miss Stanton. Tumango si Eric. Sabihin sa pamilyang Stanton na hindi nila kailangang mag-alala. Ibabalik ko siyang ligtas. Tumango si Mitchell. Naunawaan. Natutuwa ako na okay si Miss Stanton. Tumahimik siya at nag-atubili. Ngunit pupunta ka ba sa iyong sarili? Iyon ang base camp ni Caleb. Kung hindi ka handa, maaaring nasa panganib ka lalo na dahil napupuot ka ni Caleb. Si Eric ay kumuha ng ekstrang mula sa drawer. Ang kanyang tingin ay walang malasakit. Makakahanap ako ng tulong. Pumunta makipag-ugnay sa Security Bureau at kunin sila upang may padala si Angie mamaya. Nag-atubili si Mitchell. Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng pagsisikap na ibalik siya? Bukod, ang Bureau ng Seguridad ay maaaring hindi kinakailangang makinig sa amin. Malamig at matatag ang tono ni Eric. Gagawin nila dahil dadalhin ko sila sa totoong Caleb. Namangha si Mitchell. Sa momentong iyon, hindi siya nagsabi ng isa pang salita at nagpunta upang maghanda. Ang lahat ay nakaayos ng maayos. Sa sandaling si Eric ay malapit nang sumakay sa paglipad, bigla siyang nakakita ng isang figure. Si Clayton ay nakatayo na hindi malayo. Ang kanyang mga mata ay pagod at walang listahan habang siya ay nagpunta kay Eric, na hindi napunta sa escalator. Nakipag-ugnay sa iyo si Nicole. Ang boses niya ay hoarse. Si Clayton ay hindi nagpahinga ng maayos sa loob ng ilang araw. Pakiramdam niya ay nasa isang sulyap siya. Narinig ito ni Clayton mula kay Grant dahil naruroon siya nang ipasa ng mga tao ni Eric ang mensahe upang bigyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clayton na may pag-asa sa kanyang buhay muli. Natutuwa lang siya na maayos si Nicole. Ayaw ni Eric na sabihin pa. Naisip niya ang mga salitang hiniling sa kanya ni Nicole na iparating sa isang kritikal na sandali kay Clayton. Nablock ang puso ni Eric. Hindi niya nais na aminin ito. Bakit Clayton? Tumingin si Eric. Malamig ang mukha niya habang lumingon siya at naglakad palayo. Malamig ang tono niya habang itinapon niya ang isang pangungusap. Wala itong kinalaman sa iyo. Inisip ni Eric na siya ang most entangled kay Nicole at siya ang pinakaangkop na makasama sa kanya. Si Clayton ay hindi nagmamadali na umalis. Napanood niya habang paakay siya sa eroplano, unti-unting lumipat sa landas at nawawala sa kalangitan. Isang hindi natatanging emosyon ang sumabog sa kanyang mukha. Sa momentong ito, ang katulong ni Clayton na si Roland, ay lumakad mula sa likuran. Si Roland ay bumaba lang sa eroplano at itinalaga ni Clayton upang tumulong sa median niya. Nauna nang namamahala si Roland sa seguridad ni Clayton sa Liberty. Si Ginoong Sloan, ayon sa impormasyong ibinigay at ang balita na ibinigay ni Ginoong Grant Stanton, tinukoy namin ang pangkalahatang lokasyon ng ibang partido. Ang aming pagtatansya ay hindi lalampas sa 300 metro mula sa target. Tahimik si Clayton. Ang kanyang madilim na mukha sa wakas ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kaluwagan. Nagpunta lang si Eric Ferguson. Tiyak na makipag-ayos siya kay Caleb, ngunit maaaring hindi ito kinakailangan sa base camp ni Caleb. Hindi iyon walang alam na palitan ang mga hostage sa unang pagpupulong. Tumahimik si Roland para sa isang segundo at iminungkahi. Kaya, pinakamahusay na para sa aming mga tao na gumamit ng isa pang ruta upang sundin ang mga ito. Kapag nagkita sina Ginoong Ferguson at Caleb, ang ating mga tao ay maaaring pumunta at iligtas si Miss Stanton. Ang mga templo ni Clayton ay pumintig. First niya ang labi niya. Ipaalam sa ating mga tao na hindi nila kailangang pumunta.
Pinakamabuting makahanap ng isang tao sa lokal sa Timog Silangang Asya upang hindi natin maispook ang kaaway at maakit ang pansin. Tumanggo si Roland. Mayroon kaming sapat na mga tao sa Timog Silangang Asya. Darating si Ginoong Ferguson bukas. Sa pinakabago, si Miss Stanton ay mawawala sa panganib sa araw pagkatapos bukas. Huminga si Clayton ng isang buntong hininga at tumingin sa malayo sa langit. Sana ganon. Hindi niya alam kung paano natakot si Nicole sa moments. Si Clayton ay hindi naglakas loob na mag-isip ng labis. Inaasahan lamang niya na si Nicole ay buhay at maayos kahit na ano ang nakatagpo niya. Sinundan siya ni Roland pabalik. Nakikita, ang mukha ni Clayton at somber na mukha, hindi maiwasang magmungkahi si Roland. Ginoong Sloan, bakit hindi ka pumunta at matulog ng ilang sandali? Hindi ka pa natulog ng ilang mga araw na ito. Ano ang magagawa mo kung gumuho ang iyong katawan? Bahagyang sumimangot si Clayton. Bumagsak ang puso niya. Hindi na kailangan. Paano matulog si Clayton? Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ni Nicole. Natatakot siya na siya ay binubuli at natatakot na umiyak siya. Kabanata 1549. Palitan ang iyong mga damit. Si Clayton ay nababaliw na naghahanap kay Nicole sa mga araw na ito. Sa una, siya ay labis na nagpanik, ngunit nang kumalma siya at sinuri ito, alam niya na ang pangyayaring ito ay hindi talaga nakadirekta kay Nicole ngunit si Eric. Kaya, ang kanyang mga tao ay pinagmamasdan si Eric. Sapat na, alam ni Clayton ang tungkol sa tawag mula sa Timog Silangang Asya sa sandaling sinagot ni Eric ang tawag. Ang lahat ng mga diskarte sa paghak na natutunan ni Clayton ng mas maaga sa kanyang buhay ay kapaki-pakinabang ngayon. Kahit na hindi sinabi ni Grant kay Clayton na nakipag-ugnay si Caleb kay Eric, si Clayton ay mayroon pa ring paraan upang malaman. Ang pandaigdigang numero ay espesyal na proseso, ngunit hindi mahirap siyasatin ito. Alam din ni Clayton na sa gabi ng pakikipag-ugnayan ni Eric, nagpunta si Eric sa ibang lugar at hindi dumalo sa seremonya ng pakikipag-ugnay. Sa katunayan, ito ay isang napakamatalino na bitag. Sa pagkakakilanlan ni Angie, ang Security Bureau ay marahil ang huling lugar na nais niyang puntahan. Not to mention, si Angie ay armado ng isang baril at nasugatan ang mga tao, kaya hindi siya makalayo dito. Ang taong nakalock ay malamang na hindi si Caleb. Paano madaling mahuli ang totoong Caleb? Siya ay tulad ng isang mahina na manok. Kaya, ang taong umagaw kay Nicole ay ang tunay na Caleb. Ang alingaw na si Angie ay anak na babae ni Caleb ay dapat na peking din dahil hindi tama ang edad. Maliban kung hindi sila ama at anak na babae, ngunit sa halip ay magkakapatid. Iyon ay magiging higit na kahulugan. Ang impormasyong nakuha niya sa simula ay sinabi lamang na si Angie ay anak na babae ng isang negosyante ng armas dealer at nauugnay kay Caleb. Ito ay ipapaliwanag ito. Hindi na bumalik si Clayton. Sa halip, kinuha niya ang susunod na paglipad, papunta sa Timog Silangang Asya. Matapos gawin ang tawag sa telepono na iyon, medyo guminhawa si Nicole. Hindi bababa sa sinabi ng lalaki ang kanyang mga kondisyon, na nangangahulugang may pag-asa siya. Gayunpaman, ang mga kondisyon dito ay hindi mahusay. Ang taong iyon ay hindi maaaring pagmasdan siya sa lahat ng oras, kaya't siya ay nakalock sa isang silid at iniwan siyang nag-iisa. Maraming mga lalaki ang dumadaan sa panapanahon at tumingin sa kanya na may masungit na titig na tulad niya ay isang napakakagiliw-giliw na kalakal. Si Nicole ay malapit ng mabaliw. Umupo siya sa isang upuan ng kawayan at tumingin sa walang na distansya. Gusto niyang tumakbo, ngunit walang lugar na maaari niyang takbuhan. Biglang itinulak ang pintuan, na natakot kay Nicole. Tumingin siya sa likod at nakita ang babae na may magandang figure na naglalakad ng may isang piraso ng damit at itinapon ito sa upuan sa tabi niya. Hiniling sa akin ng boss na dalhin ka ng pagpapalit ng damit. Huwag sabihin na tinatrato ka namin ng masama. Tumahimik si Nicole at tiningnan siya sa sorpresa. Galing ka sa media niya. Kahit na siya ay mukhang kakaiba, ang kanyang tuldik ay hindi. Nang unang dumating si Nicole, nagsalita ang babae ng ilang mga salita, ngunit wala itong teknikal. Ngayon na narinig ni Nicole ang babae na nagsasalita ng matatas, parang may mali siya. Huwag subukan na makakuha ng anumang bagay sa akin. Hindi ako medianian. The woman coldly snorted with disdain ang turn to leave. Tumawag si Nicole sa kanya.
Maghintay. Sinabi ba niya kapag magkikita sila para sa mga negosasyon? Iyon ay kapag umalis si Nicole. Bahagyang sumimangot ang babae. Sa palagay mo ba ay napakasimple? Matyaga lang. Sino siya? Tanong ni Nicole. First ni Nicole ang kanyang mga labi at dumiretso sa puntong iyon. Siya ba si Caleb? Sino siya kay Angie? Tumawa ang babae at tumalikod at naglakad, mapaglarong sizing si Nicole sa kanyang tingin. Gusto mong malaman ng marami, ha? I'll tell you this, he's Caleb. His father is also Caleb. As long as anyone accepts this position, his name is Caleb. Now, do you understand? Caleb ay hindi isang pangalan, ngunit isang pangalan ng code. Sino mang nakaupo sa posisyon na ito ay tinawag na Caleb. Kaya, ang ama ni Caleb na si Angie ay hindi ganap na pekeng. Bigla, interesado ang babae at tumalikod. Sinukat niya si Nicole. Sino ang lalaki na may crush kay Angie? Paano siya mapapatay sa kanya? Hindi ko pa nakikita si Angie na sobrang walang alam. Sinabi ni Nicole, malalaman mo kapag nakita mo siya mamaya. Kinurot ng babae ang kanyang mga browser at nagbuntong hininga. Paano niya ako dadalhin sa ganoong uri ng okasyon? Kabanata 1550. Asked too directly. Tiningnan ni Nicole ang babae sa harap niya na may mga kaakit-akit na mata na maaaring akitin ang mga tao. Napakakaunting mga kalalakihan na maaaring pigilan ang gayong babae. Ikaw ang kasintahan niya. Kinamot ng babae ang kanyang ulo, hinaplos ang kanyang buhok, at ngumiti. Oo at hindi. Marami siyang iba pang mga kasintahan na tulad ko. Ito lang ang aking oras. Maaari siyang magkaroon ng lahat ng uri ng mga kababaihan na gusto niya, kaya bakit siya mananatili sa isang kasintahan? Sinara ni Nicole ang kanyang bibig. Nakalimutan niya na nasa teritoryo siya ng isang dealer ng armas. Paano niya maiisip mula sa pananaw ng isang regular na tao? Nakatitig ang babae kay Nicole. Sa totoo lang, napakaganda mo rin. Hindi ka ba natulog kay Caleb? Ang kanyang tingin ay taos-puso na walang bakas ng paninibugho, siya ay puro curious. Nagbago ang mukha ni Nicole. Agad siyang nag-retort. Hindi. Syempre hindi. Ako ay hostage, kaya paano niya ako masasaktan? Sa katunayan, hindi masyadong tiwala si Nicole nang sinabi niya ang mga salitang ito. Sa ngayon, siya ay ligtas sa salita dahil sa kanyang magandang kapalaran. Kung tumakbo si Nicole sa isang hindi makatwirang tao, hindi siya magiging walang kamali-mali. Tumawa ang babae. Well, ganoon din. Bakit hindi mo baguhin ang iyong damit? Tumingin si Nicole sa mga damit na itinapon sa upuan. Ito ay isang maliwanag na rosas na pula. First ni Nicole ang labi. Hindi ako nagpapalit. Mas mabuti akong magsuot ng sarili kong damit. Ang mga damit na dinala ng babae ay may mga katangian ng Timog Silangang Asya at hubad sa mga balikat. Si Nicole ay wala sa kalagayan upang hamanin ang kalooban ng ibang tao dito. Itinaas ng babae ang kilay niya. Kung ano man. Natapos siya at malapit na lang tumayo nang bigla niyang naisip. Gusto mo bang maglakad-lakad? Ang mga sulok ng labi ni Nicole ay curl habang pinigilan niya ang kaguluhan sa kanyang puso. Pwede ba? Siyempre, maaari. Hindi sinabi ng boss na hindi ka maaaring lumabas para sa isang lakad. Pagkatapos ng lahat, hindi ito tulad ng maaari kang maglakad palabas ng lugar na ito. Ang babae ay hindi nag-iingat kay Nicole, tulad ni Caleb. Medyo naisip nila si Nicole. Kaya, hindi nila rin siya pinapanood ng malapit. Tumayo si Nicole at tumango. Okay, maaari akong gumamit ng ilang sariwang hangin. Hindi nilinis ni Nicole ang sarili o binago ang kanyang damit. Hindi niya sinasadyang hugasan ang kanyang buhok at mukha rin. Iyon ay dahil magiging ligtas para sa kanya kung siya ay marumi upang hindi nila makita ang kanyang kagandahan. Ang babae ay lumakad ng maaga, sinabi ng ilang mga salita sa tao sa pintuan, at bumalik kay Becca Nicole. Sumunod si Nicole. Ito ay isang magandang pagkakataon upang lumapit sa babaeng iyon. Hindi man banggitin, ang babaeng ito ay mukhang walang kasalanan. Nagsasalita ka talaga ng Ingles. Nalaman mo ba ito sa paaralan? Malamig na umungol ang babae. Hindi nasisiyahan ang mukha niya. Nalaman ko ang Ingles noong ako ay 8 taong gulang. Na-trade ako sa isang nayon sa hangganan ng Medianya. Nang maglaon, ipinagbili nila ako pabalik dito. Ngayon, alam mo, gusto lang ni Nicole na kumagat ang kanyang dila.
Ito ay kasalanan ni Nicole na hindi naranasan sa pag-flatter ng iba. Sinundan ni Nicole ang babae at nang ahas na hindi na ulit magsalita. Natatakot siya na magtanong sa babae. Kapag nasa labas sila, nakita ni Nicole ang isang bukas na puwang na nakapaligid sa maliit na gusaling ito. Ang lahat ng mga bodyguard ay may mga baril sa kanilang mga kamay habang tinitingnan nila ng mapanganib si Nicole. Ang babae sa harap ni Nicole ay ginamit ang lahat ng ito. Hindi tulad ni Nicole, na calm sa ibabaw ngunit talagang freaking out. Pinangunahan ng babae si Nicole. Narinig ko ang iyong bukid ay mayaman. Tumahimik si Nicole. Hindi talaga, hindi lang natin kailangang mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pagkain at damit. Natatakot si Nicole na mag-backtrack sila sa pagpapalam sa kanya at nais ng pera. Bumantong hininga ang babae. Hindi kinakailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit ay nabubuhay tulad ng mga Diyos. Back then, wala ako kahit na get a mouthful ng bigas. Lihim na bumantong hininga si Nicole. Ang babae ay nakakita ng isang bagay at kumaway ng masigla sa isang direksyon. Kumusta, mahal? Kinurot ni Nicole ang kilay niya, pinaliit ang kanyang mga mata at tumingin sa isang lookout point na hindi kalayuan. Ang matangkad at manipis na si Caleb ay nakatingin. Iniwan ng babae si Nicole at tumakbo kay Caleb. Kabanata 1551. Shoot her, kung hindi siya kumilos. Tumahimik si Nicole, naisip ito, at sumunod. Imposibleng tumakbo siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya may outrun ang isang bala. Dahan daw ang lumakad ang lalaki at walang tigil kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang titig ay nakapukos ng matindi sa katawan ni Nicole. Inilabas mo siya. Tumango ang babae at ngumiti. Siya ay nakalock sa silid. Kahit na hindi siya natatakot na mamatay sa iyo mga lalaki, takutin din niya ang kanyang sarili hanggang sa kamatayan. Akala ko na maaari rin siyang lumabas para sa isang hininga. Kailangan nating magbigay ng mas kanais-nais na paggamot sa ating pag-hostage. Caleb sneered. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim na may isang layer ng kadiliman. How kind of you. Siya fumbled gamit ang baril sa kanyang kamay at naglalayong ito kay Nicole habang nakatingin sa kanya. Hindi ka ba natatakot na tatakbo siya? Mahigpit ang mukha ni Nicole. Tumawa ang babae ng magalak habang hinugot niya ang isang pistol mula bulsa at sa kanyang dibdib at isinubsob ito sa kanyang kamay. Ano ang kinakatakutan mo? Kung siya ay kumikilos, ishoot lang siya. Sinabi niya ito bilang isang bagay ng kurso na parang matagal na siyang nasanay sa ganoong bagay. Ang mukha ni Nicole ay bahagyang mapatla habang naisip niya, sa kabutihang palad hindi ko naisip na tumakbo palayo ngayon. Tumawa ng malakas si Caleb kaya parang pinupuri niya ang katalinuhan ng babaeng iyon. Bigla, tumigil siya sa pagtawa. Ang kanyang tingin ay grim habang sinisukat niya si Nicole. Narinig ko na mayroon kang ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Maaari ka bang gumamit ng baril? Malapit nang umiling si Nicole at sinabing hindi niya alam kung kailan na may biglang nangyari sa kanya. Kung mayroon siyang baril sa kanyang kamay, kailangan pa ba niyang matakot sa kanila? Pagkatapos, tumango siya ng tame time. Ngumiti ang lalaki at itinapon ang baril sa kamay ng babae kay Nicole. Tinuro niya ang ilang mga bodyguard sa target ng pagsasanay na hindi kalayuan at sinabi, pumunta at maglaro sandali. Ang baril ay tila magaan sa mga kamay ni Nicole, ngunit nang naisip ni Nicole ang pagiging tunay ng baril na ito, bigla siyang nakaramdam ng kaunting kaba. Gayunpaman, pagkatapos na kinakabahan, kumalma siya. Napakagandang pagkakataon. Tumingin sa kanya si Nicole. Tumunog ang telepono ng lalaki. Tiningnan niya ito at sumimangot ng bahagya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang babae at lumakad sa harapan upang sagutin ang telepono. Hoy, dumating ba ang mga kalakal? Naglakad ang babae sa tabi ni Nicole, sige. Huwag saktan ang sinuman. Itinaas niya ang kilay na makahulugang at hindi balak na sumama kay Nicole. Pagkatapos ay iniwan niya ang lugar sa kanyang sarili. Huminga ng malalim si Nicole, kinuha ang baril, at lumakad ng hakbang patungo sa arena na hindi kalayuan. Ang ilang mga bodyguard ay bihis na bihis, ngunit mula sa kanilang katawan at pangangatawan, lahat sila ay bihasa at maihahambing kay Nicole. Hindi tiwala si Nicole na makatakas siya maliban kung mayroon din siyang hostage sa kanyang mga kamay. Ang pinakaangkop na hostage ay si Caleb. Gayunpaman, iyon ay simpleng panaginip lamang.
Kinagat ni Nicole ang kanyang ibabang labi at nagpunta. May 3 lalaki doon. Lahat ng ito ay mukhang napakalakas. Nang makita nila si Nicole na lumapit ay ngumiti sila ng makahulugang may disdain at pangungutya sa kanilang mga mata na parang masaya na panoorin siyang gumawa ng isang walang alam sa kanyang sarili. Magsasagawa rin ba siya nito? Naglakas loob pa ba siyang hilahin ang gatilyo? Tumingin sa kanyang payat na frame. Ngunit ang kanyang rack ay medyo isang hitsura. Tulad ng sinabi nila iyon, tumingin sila sa isa't isa at tumawa. Pula ang mukha ni Nicole sa galit. Gusto niyang ipakita ang kanyang pag-uugali, ngunit hindi niya magawa. Ang baril sa kanyang kamay ay maliit ngunit may malakas na pagpapaputok. Upang takutin si Nicole ang isang tao na nakatayo sa pinakaharapan ay biglang nakataas ang kanyang baril at sunod-sunod na nagpaputok ng ilang mga pagshot. Ang mga pagshot ay nakabingi, at ang tunog ay sumigaw sa buong paligid. Ang mga bala ay tumama sa bullseye. Ang puso ni Nicole ay nanginginig ng bahagya habang sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Ang lalaki ay ngumiti ng malubha at nagsalita ng hindi kanais-nais na, "Hoy, ito ang iyong oras. Kung manalo ka, ang baril na ito ay magiging iyo." Hinawakan niya ang baril na hawak niya, na mukhang mas praktikal kaysa sa hawak niya. Mas malakas din ang amoy ng gunpowder. Hindi alam ni Nicole kung gaano karaming mga tao ang pinatay niya gamit ang baril na ito. Nanginginig ang puso niya. Talagang kikilos siya sa alok na iyon. Ang baril sa kanyang kamay ay ibabalik sa lalong madaling panahon. Ito ay tiyak na magiging mas maginhawa kung kailangan niyang panatilihin ang mas malaking baril na ito. Huminga si Nicole. Okay. Panatilihin ang iyong salita. Hindi inaasahan ng lalaki na sumang-ayon si Nicole. Ang mga tao sa gilid na nanunood ng saya ay nagtanong, kung gayon paano kung talo ka? Kabanata 1552. Ito ay isang peke. Ang iba ay sumigaw at tumawa. Ye! Kung talo ka, ihahandog mo ba ang iyong sarili? Hahaha. Sobra mahalaga ito. Inilunsad ni Nicole ang kanyang mga eyes at sinabi sa sarili na dapat niya itong dalhin. Dapat siyang yumuko sa ilalim ng bubong ng ibang tao. Tumayo roon si Nicole at itinaas ang kanyang baril tulad ng isang propesyonal. Bagaman walang praktikal na karanasan si Nicole, madalas siyang pumunta sa pagbaril kasama si Kai at Ian upang magsanay. Kaya, pamilyar siya sa mga baril. Noong nakaraan sa kaganapan ng koponan ng kumpanya, si Nicole ay mahusay din sa pagbaril. Sa pag-iisip tungkol dito, pinalakas ni Nicole ang kanyang tiwala sa sarili at naisip na mayroon siyang isang mas mahusay na pagkakataon sa pagpanalo. Dahan-daang huminga si Nicole, pagkatapos ay hinawakan ang baril at naglalayong ito sa target sa harap. Ang 3 lalaki sa gilid ay hindi nag-isip sa puso at gumagawa pa rin ng mga biro tungkol kay Nicole. Di nagtagal, itinayo ni Nicole ang kanyang isip at pinilipit ang kanyang palso. Ang direksyon ng baril ay biglang nagbago habang tinutukoy niya ang 3 lalaki. Mas mababa sila sa 50 metro mula sa gate. Ito ay isang saklaw ng pagbaril, kaya ang putok ng baril ay hindi agad maakit ang pansin. Siya ay may 20 segundo upang makalayo, at kung siya ay mas mabilis, maaari siyang maubusan ng mas mababa sa 20 segundo. Sa oras na iyon, ang pansin ng lahat ay nakatuon sa masusugatan na tao. Ang kanyang pagkakataong manalo ay mas mataas. Dahan-daang huminga si Nicole. Sa sandaling inilaan ni Nicole na mag-shot, bigla siyang naramdaman na may nakakabit sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay nagyelo habang ang kanyang palso ay hinawakan ng isang malaking kamay na may mahusay na tinukoy na mga daliri. Ang kamay na pinipiga ang kanyang palso ay may isang kahabag-habag na mapatla na kutis na may sakit, ngunit malakas ito. Ang lalaki ay nagpatupad ng isang maliit na puwersa upang si Nicole ay pinakawalan ang kanyang pagkakahawak. Ang baril ay nahulog sa lupa at patuloy na hawak ang kabilang kamay. Naging maputi ang mukha ni Nicole. Ang 3 malalaking mukha ng kalalakihan ay medyo glum din dahil napagtanto lamang nila na itinaas ni Nicole ang baril sa kanilang direksyon, hindi ang target. Wow, mapanganib iyon. Ang eyelashes ni Nicole ay nanginginig. Ang kanyang katawan ay nakaka-relax ay nagpakita siya ng walang balak na pigilan. Pinakawalan din ni Caleb ang kanyang kamay at humakbang upang maglagay ng distansya sa pagitan nila. Ang mapang-api na pakiramdam sa wakas ay nadama pa. Ang 3 mga kalalakihan ay nais na ipakita ang kanilang galit at nagpunta na balak na turuan si Nicole ng isang aralin, ngunit malumanay na itinaas ni Caleb ang kanyang kamay.
Ang tatlong kalalakihan na iyon ay hindi naglakas loob na magpatuloy sa pagkilos ng pasulong, kaya sinumpa siya at umalis. Tumingin si Nicole kay Caleb na may malamig na mukha at hindi gumawa ng tunog. Kaya paano kung nakita ni Caleb sa pamamagitan ng kanyang hangarin? Tumayo roon si Caleb na may madilim na mukha habang tinitigan siya. Ang chill at puot sa kanyang mga mata ay halata. Tinimbang niya ang baril sa kanyang kamay at nag-sneer. Miss Stanton, hindi ka kumilos ng maayos sa iyong sarili. First ni Nicole ang labi. Ganun ba? Nagbibiro lang ako. Tumawa si Caleb sa sobrang galit. Nagbibiro. Mabilis siyang lumipat at pinindot ang baril laban sa dibdib ni Nicole. Ang kanyang tingin ay malamig at madilim habang tinanong niya, ito ba ay isang biro? Hindi siya kilala ni Nicole, ngunit masasabi rin niya na galit si Caleb. Pinili niyang ikulong. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasabi ng anumang bagay ngayon ay walang kabuluhan, kaya hindi lang siya nagsabi ng isang salita. Ang mga manipis na pisngi ni Caleb ay bahagyang natwit. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang hakbang pasulong. Ang puwersa sa kanyang kamay ay nagpalakas ng higit pa. Sa palagay mo ba ay hindi ako maglakas loob na hawakan ka? Hindi ka naniniwala na ang iyong bangkay ay nagkakahalaga din ng maraming pera. Ang kanyang tinig ay tulad ng hamog na ulap mula sa kagubatan na bumagsak sa mga tainga ni Nicole. Ito ay tunog ng sobrang katakot-takot. Ang mukha ni Nicole ay naging sobrang glum. Ang susunod na segundo. Matapos niyang sabihin iyon, hinayla niya ang gatilyo sa sandaling inaasahan ito ni Nicole. Nagpaputok siya ng shot. Napanood ni Nicole sa pagkabigla habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Isang matalim na sakit ang nagmula sa kanyang dibdib, kaya tumingin siya pababa. Ang tunog ng putok ng baril ay sobrang malambot, kaya't ito ay halos barely audible. Gayunpaman, ang sakit sa kanyang dibdib ay totoo. Hinayaan ni Caleb ang gatilyo. Ang kanyang titig ay nagkakasala habang siya ay nag-sneered. Kabanata 1553. Those errant people. Tumingin si Nicole sa karayom na natigil mula sa kanyang dibdib. Matapos ang sakit, nakaramdam siya ng isang siksik na sakit at pamamanhid na naramdaman niya na ang kalahati ng kanyang katawan ay matigas at manhid. Matapos ang pagkabigla, naramdaman niya ang takot na makatakas sa isang kalamidad. Dapat siyang magpasalamat na ang baril ay hindi totoo. Ito ay isang nakakatakot na baril ng tranquilizer. Ang malamig na pawis ay nagsimulang masira ang buong katawan niya matapos na siya ay magkaroon ng katinoan. Halos nakalimutan ni Nicole na nasa teritoryo siya ng isang dealer ng armas. Hindi lamang siya lumilikha ng problema para sa kanyang sarili. Sa harap niya, nagbago ang mukha ni Caleb. Siya ay may isang malamig at masamang pagtingin sa kanyang mukha nang siya ay nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mahigpit. Tila ako ay masyadong magalang sa iyo dati, Miss Stanton. Maaari kang manatili sa ibang lugar ngayong gabi. Matapos sabihin iyon, lumakad si Caleb sa paligid niya at umalis. Hindi maganda ang pakiramdam ni Nicole. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang anesthesia. Nagsimula ang pamamanhid mula sa kanyang dibdib. Ang kalahati ng kanyang katawan ay namamanhid at unti-unting kumalat sa kanyang buong katawan. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol sa kanyang katawan ay kakilakilabot. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumipad pabalik, at siya ay nanghina. Nang buksan muli ni Nicole ang mata, wala siya sa silid na siya ay nasa dati. Inaasahan niya na hindi siya tretrituhin sa paraang dati. Huli na magsisisi. Masisisi lang niya ito sa kanyang masamang kapalaran. Gritted ni Nicole ang kanyang ngipin at tumingin sa paligid. Agad siyang nagulat. Ang silid na ito ay ramshackle at airtight. Isang madilim na ilaw ang lumubog at pinalitan sa itaas, na lumilikha ng mga flickering na anino. Ito ay labis na puno, at nakaramdam siya ng paghinga. Sa kabaligtaran na sulok, ang mga batang babae ay marami na nakayuko sa sahig. Tiningnan nila si Nicole ng warily, ngunit nakikiramay din. Higit sa ano pa man, walang ekspresyon sila. Ang mga batang babae ay hindi mukhang matanda. Ang bunso ay 11 o 12 taong gulang lamang, at ang pinakamatanda ay 27 o 28 taong gulang. Karamihan sila ay mga batang babae. Ang kanilang mga mata ay napaka-ignorante, natatakot, o walang kasalanan. Bumagsak ang puso ni Nicole. Nagubo siya. Ang boses niya ay hoarse. Ang kanyang katawan ay masakit pa rin at manhid,
Ngunit ang mga epekto ng anesthesia ay hindi na masyadong malakas. Si Nicole ay halos hindi maupo sa kanyang sarili. Madilim sa buong paligid, at mukhang gabi na. Ito ay tanong ni Nicole. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, may nagtulak sa buksan na pintuan. Ito ang babae ni Caleb. Siya swept isang naiinis na sulyap sa mga kababaihan na nasa sulok bago ang kanyang tingin ay nakarating sa katawan ni Nicole. Ang babae ay may hawak na isang mangkok ng mukhang paste na naghahanap ng sangkap at lumakad papunta kay Nicole. Uminom ito. Sinabi ng boss na mula ngayon, makakakuha ka ng isang mangkok ng isang araw na ito. Maaari mong piliing magutom sa kamatayan kung hindi mo ito gusto. Tumahimik si Nicole at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Ako. Itinaas ng babae ang kanyang kamay upang pigilan si Nicole na magsalita. Walang saysay na sabihin kahit ano. Maaari mo lamang asahan na ang taong dapat na mag-ligres ay darating ng mabilis. Kung hindi, huminto siya sa kalagitnaan ng pangungusap at tumawa ng basta-basta. Sinabi ko sa iyo na hindi masaktan ang sinuman. Hinihiling mo lang ito. Si Caleb ay mapagparaya lamang kay Nicole dahil hindi siya banta. Kapag nagbanta si Nicole sa kanya, hindi na siya magpapakita ng awa. Nais ni Nicole na subukan ang ilalim na linya ni Caleb, na medyo walang awa. Matapos marinig ang kanyang mga salita, pinigilan ni Nicole ang kanyang katanungan. Kinuha ni Nicole ang mangkok ng parang paste at bahagya na may gana sa pagtingin niya. Gayunpaman, pinasalamatan pa rin siya ni Nicole sa kanyang kabaitan. Sino ang mga taong ito? Hindi maiwasang magtanong si Nicole. Ang babae ay sumulyap. Malamig ang tono niya. Hindi sila mga tao. Mga kalakal lamang sila. Ang tono na iyon ay napakagaan na parang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Nabigla sandali si Nicole. Gusto niyang magtanong ng higit pa, ngunit ang babae ay nakakakuha ng walang tiyaga. Aalis ako. Maaari kang manatili dito sa iyong sarili at isipin ang iyong sariling negosyo. Pagkatapos nito, ang babae ay lumingon at umalis, na parang manatili dito ng isang minuto ay isang insulto sa kanya. Ilang sandali si Nicole upang yumapekto. Inilagay niya ang mangkok sa lupa at tiningnan ang mga batang babae sa buong silid. Walang nagbukas ng kanilang mga bibig upang magsalita. Sa wakas natutunan ni Nicole ang kanyang aralin. Ito ay pinakamahusay na hindi mag-pry ng walang taros nang hindi alam ang ilalim na linya ng ibang partido. Mukhang ang mga babaeng ito ay hindi talaga mga panauhin dito. Mga kalakal lang sila. Kinurot ni Nicole ang kanyang mga browser. Bakit ituturing ng isang arm dealer ang mga kababaihan bilang mga kalakal? Ang katahimikan ay tumagal lamang ng ilang sandali. Kung paanong nagsimulang mag-doze si Nicole, ang pintuan ay sinipa na bumukas na may isang bang, na ginagawang sigaw ng mga kababaihan. Kabanata 1554. Isipin ang iyong sariling negosyo. Agad na dumating si Nicole sa kanyang katinoan at pinalawak ang kanyang mga mata. Ang ilang mga malalaki at burly na lalaki ay pumasok sa madilim at puno ng silid. Makikilala pa ni Nicole ang isa sa kanila. Siya ang sinubukan niyang mag-shoot sa pagbaril kanina. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki habang mabilis siyang umikot pabalik sa mga anino. Gayunpaman, ang taong iyon ay hindi man lang tumingin sa kanyang direksyon. Ang lalaki ay casual na sumulyap sa mga batang babae. Pinili niya ang isang mas bata tulad ng pagpili niya ng isang manok at kinaladkad siya. Ang mga kababaihan ay natakot at sumigaw sa takot. Naiinis ang lalaki na walang tiyaga siyang nagpaputok ng isang shot. Lumayo ang baril, at ang katahimikan sa loob ng silid. Lahat ay umiiyak kasama ang kanilang mga mouth na natakpan, natatakot na mapansin ng lalaki. Mapahamak. Alisin mo siya. Ang isang batang babae ay kinaladkad palayo, at ang nalalabi sa mga kababaihan ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Tahimik ulit ang silid. Tumingin si Nicole sa eksena sa pagkabigla. Kahit na ang hangin ay mainit at mahalumigmig, ang kanyang katawan ay nadama pa rin ng malamig. Ito ay sobrang lamig. Ang babaeng na drug ang layo ay umiiyak at sumisigaw sa labas. Naririnig nila siya na binugbog. Para bang nangyari ang pinakadesperadong bagay. Si Nicole ay natarante sa kanyang mga paa, hindi pinansin ang kakulangan sa ginhawa sa kanyang katawan, pagkatapos ay nakasandal sa pintuan at tumingin sa labas. Tumingin si Nicole sa kadiliman ng gabi. Dinala ng mga lalaking iyon ang babae sa ibang silid. Ang kanyang walang pag-iyak ay nagpatuloy hanggang hating gabi.
Isang chill ang tumakbo sa puso ni Nicole, at nakaramdam siya ng pagduduwal. Bakit pinanatili ni Caleb si Nicole dito? Babalaan ba siya na hindi siya isang mabait na tao? Ngayon, sa wakas ay naranasan ito ni Nicole. Tumayo siya doon. Ang iba ay nasanay sa takot. Nang matapos ang pag-iyak, nakatulog silang lahat. Hindi na makatulog si Nicole. Parang nahulog siya sa isang bangungot. Hindi niya alam kung gaano katagal siya tumayo doon. Isang nakakagulat na babae ang tug sa damit ni Nicole at tiningnan siya ng madilim na mata. Huwag tumingin. Hindi siya makakabalik. Mahinahon na sinabi ng batang babae at walang pag-asa. Tumigas ang katawan ni Nicole. Tumalikod siya at nakita na ang grupo ng mga kababaihan ay nakatulog, isang mas bata lamang ang hindi. First niya ang labi niya. Sino kayong mga batang babae? Bakit ka nandito? Ang batang babae ay mga 18 o 19 na taong gulang lamang. Tumingin siya kay Nicole at kumurap. Paano ka nakarating dito? Sinabi ni Nicole, inagaw ako. Tumanggo ang batang babae at tila hindi nagulat. Niloko ako sa pagpunta rito. Tumalikod siya at itinuro ang mga tao sa likuran niya. Ang ilan sa kanila ay nakuha din. Ang batang babae ay tila nasiyahan sa sagot ni Nicole at tumigil sa kanyang pagbabantay. Bago ka rito, kaya hindi ito magiging iyong oras sa susunod na mga araw. Huwag kang mag-alala. Natigilan si Nicole. Ang kanyang puso ay naging mas kainahinala. Sinabi mo lang na hindi siya makakabalik. Ano ang ibig mong sabihin doon? Naisip niya na ang batang babae ay inilabas at ginahasa. Maraming mga kalalakihan dito, kaya ang mga kalalakihan na iyon ay tiyak na hindi mapipigilan ang kanilang mga pisikal na pangangailangan. Ang seguridad dito ay magulo, hindi sa banggitin na sila ay nasa teritoryo ng mga nagbebenta ng armas. Gayunpaman, kung nais lamang ng mga kalalakihan na panggagahasa ang babaeng iyon, bakit hindi siya makakabalik? Tumingin ang batang babae kay Nicole. Medyo malamig at maliit ang boses niya. Kinukuha nila siya upang dalhin ang mga kalakal. Nanginginig ang puso ni Nicole. Bigla niyang naramdaman ang mga goosebumps sa buong katawan niya. Siya ay hindi magandang intuition, ngunit hindi niya ito masabi. Mga kalakal sa transportasyon. Tumanggo ang babae. Iyon ang sinabi nila sa akin. Matapos sabihin iyon, lumingon siya. Matulog ka na. Tumalikod ang batang babae at bumalik sa kung saan siya orihinal. Sumandal siya sa sulok at isinara ang kanyang mga eyes upang matulog. Biglang naintindihan ni Nicole kung bakit sinabi sa kanya ng babae ni Caleb na isipin ang kanyang sariling negosyo. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay puno at mahalumigmig. Pakiramdam niya ay parang nakabalot siya sa isang kakon. Nabigla si Nicole at nadama na mas walang magawa. Hindi rin niya may save ang kanyang sarili, kaya paano niya may save ang iba? Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng lugar ay tulad ng media niya. Kabanata 1555. Narinig na narito siya. Kinabukasan, ang araw ay sumikat tulad ng dati. Ngayon lamang, walang dumating upang makita si Nicole. Nanatili siya sa pangkat ng mga kababaihan. Ang hangin ay stagnant at extremely mainit. Sa araw, inalis nila ang 4 na kababaihan, kaya si Nicole ay labis na tense. Pakiramdam niya ay mababaliw siya sa panunupil. Pagkaraan ng 2 araw, may nagdala kay Nicole kay Caleb. Katatapos lang ni Caleb na tumawag sa telepono. Ang kanyang mga mata ng agila ay tumingin sa kanya ng matindi. Narito si Ginoong Ferguson at sinabi na nais niyang makita ako para sa mga negosasyon. Miss Stanton, maaari mong asahan ito. Hindi na tumingin si Nicole kay Caleb na may parehong tingin na mayroon siya sa simula. Siya ay isang arm dealer na gumawa ng gayong malupit at hindi nakikitang mga deal sa mga anino. Paano naniniwala si Nicole na panatilihin niya ang kanyang pangako na pakawalan siya? Ang mga mata ni Nicole ay malinaw, malamig, at ganoon peren. Hindi ito simple, ito ba? Bukod sa pagpapalitan ng mga hostage, ano pa ang gusto mo? Itinaas ni Caleb ang kanyang kilay ng bahagya. Parang tinitingnan niya si Nicole sa ibang ilaw. Mukhang naging mas matalino kapag katapos gumastos ng ilang araw doon, ha? First ni Nicole ang labi. Napakaglam ng mukha niya. Paano siya magkakaroon ng anumang integridad kung hindi niya tinatrato ang mga tao bilang tao? Caleb, hindi mo ito ginagawa para kay Angie. Si Angie at ako ay hindi maibibigay ang iyong plano, di ba?
Ang kanyang tono ay labis na mapurol habang sinubukan niyang sugpuin ang mga ripples sa loob ng kanyang puso. Bahagyang nagbago ang mukha ni Caleb. Ang kanyang tingin ay nagdilim ng ilang sandali habang tinitingnan niya ang kanyang mapanganib. At, tumingin sa kanya si Nicole. Nais mong makakuha ng isang bagay mula kay Eric, kaya dapat siyang dumating ng personal. Ngunit hindi mo ipinakita sa kanya ang iyong mga card. Sa pulong, sasamantalahin mo ang sitwasyon at ay blackmail siya. Si Eric ay walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Ang hangin ay naging malamig sa isang iglap. Itinaas ni Caleb ang kanyang mga mata upang tumingin kay Nicole. Malalim at malamig ang tinig niya tulad ng sinabi niya, "Miss Stanton, matalino ka talaga, mas matalinong kaysa kay Angie. Hindi nakakagulat na hindi makalimutan ni Mr. Ferguson tungkol sa iyo. Caleb, kailangan kong paalalahanan sa iyo na wala akong kaugnayan kay Eric Ferguson. Kung ito ay simpleng pagpapalitan ng mga hostage o hinihingi ang isang pantubos, magiging isang madaling pakikitungo. Kung mayroon pa ring kasangkot, natatakot ako na si Eric ay hindi sisang-ayon dito. Sinasayang mo lang ang iyong mga pagsisikap." Magaan ang tawa ni Caleb. Siya ay may isang hindi mahahalagang pagtingin sa kanyang mukha. "Ito ba? Hindi ka ba mausisa kung ano ang handang gawin ni Ginoong Ferguson para sa iyo?" Tumayo pa rin si Nicole. "Hindi ko sinubukan ang ilalim na linya ng mga principle ng isang tao, hayaan ang isang tao na walang kinalaman sa akin." Tumagilid ang ulo ni Caleb at tumawa sandali. Bigla siyang tumigil sa pagtawa at tumingin sa kanya. Malamig ang boses niya. "Dapat ko lang siyang makita kung gaano kanya ililigtas, yet you dismiss it by saying he has nothing to do with you. Ito ang katotohanan. Ito ang iyong pagkakamali ng paghuhusga." Bumagsak ang mukha ni Caleb. "Fine, pagkatapos ay makikita natin kung tama o mali." Inalis ni Caleb ang kanyang ngiti at tiningnan ang oras. Isang bodyguard ang dumating sa pintuan. "Boss, handa na ang kotse. Maaari tayong umalis ngayon." Sumagot si Caleb, sumulyap kay Nicole, itinaas ang kanyang foot at umalis. Inilaan lamang niyang ipaalam kay Nicole ang pulong at walang balak na dalhin siya. Kung pinalayo ni Eric si Nicole habang nais niya, paano pa sila maaaring magpatuloy sa pag-uusap? Plano ni Caleb na gamitin si Nicole hanggang sa wakas at makakuha ng isang bagay na mahalaga kapalit ng wala. Matapos umalis si Caleb, ang mga binti ni Nicole ay napunta sa isang iglap. Hinawakan niya ang mesa sa gilid na hindi siya matutamba. Ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay nakadama ng malamig. Sa tuwing tinitingnan niya ang mga mata ni Caleb, nakaramdam siya ng isang nakapangangilabot at napakamapang-api na pakiramdam. Walang dumating upang sumugod sa kanya pabalik sa nakaraang silid. Tumayo sandali si Nicole. Narinig niya ang tunog ng isang kotse na nagmamaneho sa bakuran, na sinundan ng tunog ng isang babaeng sumisigaw. Ang mga ito ay kakaiba at trahedya na pag-iyak. Kabanata 1556. Napakaganda ng negosyo. Ang kotse ay humandar na nagdala kay Nicole. Nang tumangala siya, malaki ang pagbabago ng kanyang mukha. Sa pamamagitan ng bintana ng kotse, nakita ni Nicole ang batang babae na nakipag-usap sa kanya ng gabing iyon sa likuran ng kotse. Ang mukha ng batang babae ay mapula, at ang kanyang mga mata ay desperado at walang laman habang nakatingin sa bintana. Ang batang babae ay tila nakatingin din kay Nicole. Sa isang iglap, isang alon ng pagduduwal ay sumugod sa dibdib ni Nicole. Hindi na niya mapigilan at maubusan upang matuyo ang HIV. Gayunpaman, walang laman ang kanyang tiyan. Maliban sa isang gag reflex, walang itinapon. Ang babae ni Caleb ay lumabas mula sa loob at tiningnan si Nicole na walang pasubali sa ilang pakikiramay. Huwag magkaroon ng ganoong mataas na pag-asa. Ang negosasyon na ito ay hindi pupunta ng maayos. Maaaring tumagal ng isang buwan o kahit isang taon. Tumahimik si Nicole at biglang tumalikod. Ano ang gusto niya? Ngumiti ang babae at godly stroked ang kanyang buhok. Marami, tulad ng mga puwersa ni Eric Ferguson sa ibang bansa na sapat na makapangyarihan upang mag-launder ng pera, ang kanyang mga kontak sa iba't ibang bahagi ng media niya, at ang aming mga kalalakihan na naaresto ng mga opisyal ng panggitna. Ang mukha ni Nicole ay nagbago ng ilang beses. Ito ay talagang marami. Kumpara sa mga ito, sina Nicole at Angie ay hindi itinuturing na marami sa isang bargaining chip. Iyon ay panaginip lamang. How could Eric possibly risk having the business that he had painstakingly managed get into the mirror again?
Mas imposible na ilantad ang kanyang lihim na koneksyon at i-drag ang mga ito sa putik. Bukod dito, ang mga kriminal na naaresto ay nararapat sa kanilang nakuha, kaya bakit sila mapapalaya? Kapag sumang-ayon si Eric sa mga kondisyon ni Caleb, ito ay napakahalaga na sumang-ayon na maging isang kasabwat. Hindi na maalis ni Eric ang sarili ni Caleb. Mayroon kang kaunting pananampalataya sa iyong sariling kagandahan. Ngumiti ang babae at tumingin kay Nicole. Tumingin si Nicole ng isang malinaw at malamig na titig. Kung ikaw ito, sasang-ayon ka ba? Ang lahat ng mga overstep sa ilalim na linya. Katumbas ito sa pagtapon ng kanyang hinaharap. Si Eric ay tulad ng isang matalinong tao. Ang paghahambing ng isang relasyon na natapos sa usok at ang hinaharap ng buong korporasyong Ferguson, kahit sino ay pipiliin ang huli, di ba? Nawala ang ngiti ng babae, hindi siya nagsalita sandali. Naging iba ka mula noong una kang dumating, matapat na sinabi niya. Nang dumating muna si Nicole, maramdaman ng babae na ang hostage na ito ay nais na makalapit sa kanya. Gayunpaman, pagkaraan lamang ng ilang araw, ang titig ni Nicole nang tiningnan niya ang iba ay malamig na parang kamatayan. Ang malamig na titig na iyon ay walang labis na takot. Sa halip, nagdala ito ng higit na pagkabagabag at pangungutya. Paano ang isang hostage ay tumingin sa kanila sa gayong pangungutya? Hindi sumagot si Nicole. Lahat ay naisip niya ang mukha ng batang babae ngayon lamang kapag nakaupo siya sa kotse. Ang kanyang mukha ay natakpan ng dugo. Ito na ang kanyang oras. Pumasok ang mga tao sa labas at sinabing nais nilang ibalik si Nicole sa silid. Ang babae nag-wave sa kanyang kamay. Hindi na kailangan, kakausapin ko ang boss. Oo, ma'am. Nagkaroon pa rin sila ng paggalang sa babaeng boss. Kakaunti lang. Tumingin ang babae sa mukha ni Nicole at may napagtanto. Ganito ka ba dahil sa mga babaeng iyon? Tinakat ka ba nila? Ang isang masungit na binibini ay talagang madaling matakot pagkatapos ng ilang araw dito. Pagkatapos ng lahat, si Nicole ay hindi lumaki na lumiligid sa putik. Ang babae ay may magaan na ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang matakot. Hindi ito gagawin ng boss sa iyo. Gusto lang niyang takutin ka dahil sinubukan mong mag-shoot ng isang tao, magnakaw ng baril, at patakbuhin palayo sa unang lugar. Tumalikod si Nicole. Ang kanyang mukha ay mapatla at walang dugo. Kung ikaw ito, kahit na mayroong isang-isang porsyento na pagkakataon, hindi ka ba tatakbo? Hinawakan ng babae ang kanyang ilong. Hindi ako tatakbo. Marami pang mga tao dito kaysa sa iilan na nakita mo. Daan-daang mga ito ang nagtatago sa paligid ng lugar na ito. Kung talagang pinaputok mo ang baril, mabaril ka sa kamatayan sa lugar. Ang tingin ni Nicole ay nawalan ng pag-asa sandali. Kumurap siya at tumahimik. Ang kanyang puso ay patuloy na lumulubog. Sapat na, ang mga saloobin ni Nicole ay masyadong simple. Kabanata 1557. Malubhang basinas. Ngumiti ang babae at lumapit kay Nicole at tinapik ang balikat. Gusto kita. Hanggat kumikilos ka, masisiguro kung magdusa ka ng kaunti. Namula si Nicole. Dahan-dahan siyang nakinig sa mga salitang iyon ngunit was not the least bit happy. Kung gayon maaari ko bang tanungin kung saan dadalhin ang batang babae? Nawala ang ngiti ng babae. Ang kanyang mga mata ay nagpalabas ng isang bahagyang ginaw. Sinabi ko sa iyo na isipin ang iyong sariling negosyo. Ang isang negosyante ng armas ay ginagawa pa rin ang isang mababang antas ng bagay tulad ng human trafficking. Natuyo ang boses ni Nicole. Ang babae ay hinatak sa sulok ng kanyang mga labi. Ito ay madaling gamitin at hindi isang malaking pakikitungo. Maraming tao sa mundo ang gumagawa nito. Bukod, ito ay higit pa sa human trafficking lamang. Ano ang ibig mong sabihin? Mabuti kung alam mo ang tungkol dito. Ang mga tiyan ng kababaihan na ito ay napuno ng mga kalakal na maipapadala sa lugar ng pangangailangan. Kung gayon, ang kanilang misyon ay tapos na. Ito ay isang uri ng kaluwagan. Maswerte ka lamang na ipanganak ang mapayapang bansa na may tulad na isang mabuting background ng pamilya. Siyempre, hindi mo maiintindihan na ang mga bagay na ito ay pangkaraniwan sa ibang mga bansa. Ang tono ng babae ay lubos na magaan habang siya ay nagsalita ng walang emosyon. Mahirap talagang isipin na wala silang kaunting pakikiramay at awa sa buhay. Para bang lahat sila ay desensitized. Nagbago ang tingin ni Nicole na hindi siya nagpatuloy na nagtanong. Walang saysay na malaman ng labis bago siya magkaroon ng lakas upang labanan muli.
Nakita ng babae na ang kutis ni Nicole ay kakilakilabot. Naisip niya ito at tinanong, gusto mo bang suriin ka ng isang doktor? Si Nicole ay malapit na lamang tumango, ngunit idinagdag ng babae, ngunit ang doktor na ito ay magrereseta lamang ng morphine kung ito ay sakit ng ulo o sakit sa paa. Ang gamot ay hindi bababa sa mahalaga, kaya inireseta lamang niya ang ganitong uri ng gamot. First ni Nicole ang labi. Tumahimik siya sandali bago sinabi niya, kung gayon hindi na kailangan, magpahinga na lang ako. Tumango ang babae. Okay pagkatapos. Maaari kang manatili sa silid na nanatili ka dati. Makipag-usap ako sa boss kapag bumalik siya. Salamat. Mabagal ang tono ni Nicole. Bagaman ang kababaihan na ito ay kasintahan ni Caleb, hindi niya sinaktan si Nicole. Itinaas ng babae ang kilay niya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Malugod ka. Bumalik si Nicole sa kanyang orihinal na silid. Ito ay hindi bababa sa malinis na sapat para sa kanya na huminga ng maayos. Dahan-daw ang binawi niya ang kanyang pag-iingat. Ito ay naging kapayapaan kung minsan ay mahirap dumaan. Umupo si Nicole sa upuan na nakapikit ang kanyang mga mata, na nagbabalak na ituwid ang kanyang mga saloobin sa mga nakaraang araw. Bigla, narinig niya ang isang cacophony ng mga tunog sa labas. Ang mga putok ng baril ay halo-halong may bigla ang paggalaw ng mga kotse. Ilang sandali, nagulat si Nicole. Bumukas ang mga mata ni Nicole. Gusto niyang tumakbo sa labas at nangyari na andoon ang babae. Nakita ng babae na si Nicole ay nasa paligid pa rin at nagbuntong hininga. Ano ang nangyayari sa labas? Tanong ni Nicole. Ngumiti ang babae. Ito ay wala, isang maliit na salungatan. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata sa pagkabigo. Napakagulo. Hindi ba makontrol ang kaayusan ng publiko? Ibig mong sabihin ang mga awtoridad. Tumingin ang babae kay Nicole na may libangan. Ito ay isang lupain ng walang tao sa Timog Silangang Asya na walang pamamahala. Ang mga armadong salungatan ay pangkaraniwan, kaya kahit na makatakas ka, mahuhulog ka lang sa mga kamay ng iba, at hindi ka magiging maswerteng sa susunod. Naging maputi ang mukha ni Nicole, at lumalim ang kanyang frown. Ngumiti ang babae at sinabi sa kanya na bumalik at magpahinga. Pagkatapos ay isinara niya ang pintuan at ikinulong ito mula sa labas. Tumahimik si Nicole at naglakad pabalik na may mga mahina na hakbang. Ito ay parang isang tinak ay natigil sa kanyang lalamunan. Wala bang pag-asa? Ito ay hindi tulad ng estilo ni Nicole na umupo at maghintay para sa kamatayan. Maya-maya, tumigil ang mga tunog sa labas. Ang tunog ng kotse ay kumupas. Ang ilang mga sumpa ay nagmula sa looban, na naging bigo si Nicole. Kabanata 1558. Nabigong negosasyon. Sa gabi, bumalik si Caleb na hindi nasisiyahan. Nabigo siyang makipag-ayos kay Eric. Ang kanyang tingin nang tumingin siya kay Nicole ay nagiging mas malamig. Tama dito si Nicole. Hindi susuko si Eric dahil sa kanya. Hindi ito para sa pera. Ang pangwakas na layunin ni Caleb ay upang makontrol ang pandaigdigang negosyo ng armas. Hindi niya ito magagawa mismo at kailangang umasa kay Eric. Sa ganoong paraan, mayroon siyang insurance at maaaring umupo lang at mag-enjoy. Ito ay isang magandang panaginip. Paano matupad ang isang babae? Tumingin si Caleb kay Nicole na may sobrang madilim na titig. Miss Stanton, nalulungkot ka ba? Kailangan mo pa ring manatili dito ng ilang sandali dahil hindi sumang-ayon si Ginoong Ferguson sa aking mga kondisyon. First ni Nicole ang mga sulok ng kanyang mga labi. Malinaw na alam niya na walang pag-asa, ngunit hindi niya maipaliwanag na mas nakaka-relax. Inaasahan ito. Hindi bobo si Eric. You're quite open-minded, huh? Do you want to give him a call? Or should I send one of your body parts to him like what I did with Charles Ferguson? What should I send him? Your fingers are very beautiful. Ang kanyang nightmarish na tinig ay tulad ng isang nakakalason na ahas na maaaring mag-freeze ng dugo. Ito ay simpleng nakakatakot. Si Nicole ay hindi sinasadya na inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran niya at tumalikod. Pinakawalan ni Caleb ang isang liwanag na pagtawa. Natatawa siya sa pagiging mahiyain ni Nicole. Sa susunod na segundo, ang kanyang mukha ay naging glum, at ang kanyang tingin ay madilim. I've underestimated Eric Ferguson. Hindi siya lovesick pagkatapos ng lahat. Hindi nagsalita si Nicole ng isang salita.
Ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian ngayon ay upang maglaro ng patay at manahimik. Hindi alam ni Nicole kung ito ang kanyang ilusyon, ngunit sa mga susunod na araw, napansin niya ang ilang mga drone sa kalangitan na hindi masyadong malayo o masyadong malapit sa base. Kung makikita sila ni Nicole, natural na nakikita din sila ng mga tao ni Caleb. Mayroong ilang beses nang binaril ng mga tao ni Caleb ang mga drone. Nang nag-crash ang mga drone, nalaman nila na ang mga ito ay ordinaryong mga drone lamang sa paglalaro. Ilang beses na sinumpa ni Caleb, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malinaw na hindi kasiya siya. Sa anumang kaso, ang lugar na ito ay medyo nakatago. Kung ang isang tao ay talagang nanonood, nangangahulugan ito na napansin nila ang lugar. Pagkatapos, ang lugar na ito ay hindi naligtas. Sa loob ng ilang araw, inilipat ni Caleb ang kanyang malaking kamalig ng mga tao. Siyempre, kasama rin dito si Nicole. Si Nicole ay may karangalan na nakaupo sa parehong kotse kasama si Caleb. Tumingin si Caleb sa bintana. Ang kanyang itim na mata ay pinaghalo sa kadiliman. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Bigla, pinakawalan ni Caleb ang isang magaan na pagtawa. Sinulyapan niya si Nicole sa gilid. Tumanggi si Eric na sumang-ayon sa aking mga termino. Ano ang dapat kong gawin? Wala akong makukuha kundi ang pera. Ito ay isang masamang pakikitungo. Masikip ang mukha ni Nicole. Lumalim ang boses niya. Mahalaga ang pera. Hindi mo maibabalik si Angie. Bilang karagdagan sa pera, mayroon pa rin siyang Angie. Pinaikit ni Caleb ang kanyang mga mata na kumikislap. Kinakalkula at nag-aatubili siya. Nagtrabaho siya ng husto at hindi niya nais ang kanyang pagsisikap na mag-aksaya. Gayunpaman, hindi rin sinubukan ni Eric na makompromiso. Matapos marinig ang tungkol sa mga kondisyon ni Caleb, tila pinagsunod-sunod ni Eric ang kanyang mga prioridad sa isang iglap. Wala na siyang pakialam sa kaligtasan ni Nicole. Hindi man lang kinuha ni Eric ang inisyatibo upang makipag-ugnay kay Caleb at dahan-daang nakuha ang itaas na kamay sa negosasyong ito. Ang pakiramdam na ito ay naging hindi komportable si Caleb ay totoo o peke. May isang sandali ng katahimikan. Biglang itinaas ni Caleb ang kanyang mga eyelid. Naisip ko ang isang masayang paraan. Bumagsak ang puso ni Nicole. Hindi siya naniniwala na ang naisip ni Caleb na masaya ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Sinabi ni Caleb, dahil wala siyang pakialam sa iyo, pagkatapos ay gagawin ko siyang manood habang nawawala ka niya. Hindi bababa sa ganoong paraan, magiging mas masaya ako. Ang katawan ni Nicole ay naging tense. Siya ay nagagalit habang nakatingin siya sa tagiliran sa kanya. Ang kanyang mukha ay sobrang glum. Tumawa ng kaunti si Caleb. Miss Stanton, masisisi mo lang ito sa iyong masamang kapalaran. Caleb, bakit hindi mo isaalang-alang ang pamilyang Stanton? Kami rin ay mayaman. Kabanata 1559. Hindi ka nagkakahalaga ng anuman. Nais ni Nicole na makipaglaban para sa isang pagkakataon na mabuhay. Hindi siya maaaring umasa kay Eric upang mabuhay. Inihayag ni Caleb ang kanyang kamay. Alam ko, ngunit ang iyong pamilya ay may maraming mga anak, at ikaw ay isang babae. Sa mga gawi sa patriarchal ng Medianian, ang iyong mga kapatid ay dapat na napakasaya sa isang mas kaunting tao na ibahagi ang kanilang kayamanan. Hindi ako makakakuha ng maraming pera mula sa iyo. Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig at tinitigan siya sa pagkabigla. Talaga. Iyon ang iniisip niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinagdudahan ni Nicole ang kanyang halaga. Hindi ba siya ang pinakamahalagang anak ng pamilya ng Stanton? Gusto ni Nicole na sabihin ang iba pa, ngunit naramdaman lamang niya ang kanyang ulo na umiikot habang tinamaan nito ng glass na mahirap na masakit. Ang kotse ay biglang lumaktaw sa gilid. Mabilis na kinuha ni Caleb ang kanyang baril, nakasandal, at nagsalita sa sobrang malamig at mabilis na tono, ano ang nangyayari? Ang driver ay nagsalita ng kinakabahan. Boss, ilang mga kotse ang darating sa harap namin. Nagtataka ako kung saan galing. Snakehead ang kanilang arch-rival. Ilan sa kanila? 5 mga kotse, lahat ay napuno ng mga tao. Dapat ba tayong magmadali? Lahat ay kinakabahan. Naririnig ni Nicole ang tunog ng mga bala na naload mula sa gilid. Ano ang kamatayan? Paano makatagpo si Nicole ng lahat? Caleb gritted his teeth. Let's turn back. Draw them toward our main fire zone and get everyone at home ready.
Bagaman mas mapagparaya sila sa gang ni Snakehead, hindi sila mawawala kung nakipaglaban sila sa head-on. Gayunpaman, susuportahan nila ang isang malaking pagkawala. Mas mainam kung naakit nila ang gang ni Snakehead sa kanilang vantage point at labanan ang mga ito sa lahat ng mayroon sila. Ang gang ni Snakehead ay labis na nasugatan, at si Caleb ay magkakaroon ng isang mas mahusay na pagkakataon na manalo. Ang driver ay nasa mataas na espiritu. Oo, boss. Umupo ng mahigpit. Tulad ng sinabi niya na, biglang pinahihit ng driver ang manibela tulad ng ginagawa niya ang isang nabigo na naaanod. Ang kanilang sasakyan ay lumaktaw sa 12-dosenang metro ang layo. Kung hindi para sa malaking distansya sa pagitan ng mga nakapalibot na kotse, sila ay mag-crash sa kanilang sariling convoy. Di nagtagal, ang lahat ay labis na nagtutulungan at tumalikod. Sumandal si Nicole sa likuran at bumagsak sa kanyang upuan. Natatakot siya na hindi siya sinasadyang mabaril. Mabilis ang mga kotse ng gang ni Snakehead. Target nila ang kotse ni Caleb. Sa sandaling sila ay magkatabi, galit na galit si Caleb. Hinayla ni Caleb ang kanyang baril at naglalayong sa kanilang sasakyan, na hindi nagpapakita ng awa nang patuloy siyang bumaril. Natakot si Nicole na naging maputi ang mukha niya. Hindi siya naglakas loob na gumalaw ang isang kalamnan habang siya ay umatras pabalik. Bumagal ang sasakyan ni Snakehead dahil parang ang bala ay tumama sa kanila sa kung saan. Hindi sila nahuli. Nasiyahan si Caleb habang pinalitan niya ang lagayan ng bala. Si Nicole subconsciously ay tumingin sa likod. Ang kotse sa likuran ay lumayo at mas malayo. Ang isang sulyap na iyon ay tumigas ang kanyang katawan. Nagtataka siya kung nagkakamali siya. Marahas ang kanyang puso. Tila nakita niya si Clayton, na hindi dapat narito. Gayunpaman, ang kanyang sasakyan ay napakabilis. Sa loob ng ilang segundo, naiwan ang sasakyan ni Snakehead. Hindi na niya nakita ang sasakyan sa likod. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahan. Hindi na lumingon si Nicole. Hanggang sa makarating sila sa kahoy na bahay na iyon. Nang makalabas ng sasakyan si Caleb, nakita niya na nakaupo pa rin si Nicole sa kotse. Sinulyapan niya siya ng isang sulyap at hindi maiwasang matiyak. Miss Stanton, natakot ka ba sa luha mo? Marami sa kanila ang nagbiro kay Nicole sa pag-iyak. Matapos ang mabangis na pagpapalitan ng apoy, ang kanilang dugo ay nag-iinit. Ang nakakakita ng luha ng isang babae ay nagpukaw lamang ng higit na pagnanais na manalo. Parang may nagawa silang isang bagay. Ang babae ni Caleb ay lumabas sa ibang kotse. Lumapit siya at nakita ang sitwasyon, pagkatapos ay tumawa ng kaunti. Pagkatapos ay nagpunta siya upang hilahin si Nicole sa labas ng kotse. Halika, ano ang tinatawanan mo? Hindi ba kayo natatakot sa kamatayan? Tumayo si Nicole doon. Hindi niya marinig ang anumang sound for a while. Kabanata 1560. Nakatago. Matapos ang pagtawa ni Caleb, nagpunta siya upang ayusin ang kanilang mga panlaban. Si Snakehead ay talagang pagod sa pamumuhay. Gaano siya katapang na sinubukan niyang putulin ako sa gitna ng kalsada. Kung maglakas loob silang lumapit mamaya, patayin ko silang lahat. Huwag mag-alala, boss. Kung maglakas loob silang lumapit, wala sa kanila ang may iwan. Labis silang mapagmataas. Nais ni Nicole na lumabas at tumingin, ngunit siya ay nadrag pabalik. Ang mas naisip niya tungkol dito, naramdaman niya na may mali. Dumating si Clayton para sa kanya. Marahil ay hindi siya nagkakamali. Nandito si Clayton. Nangangahulugan iyon na hindi ito Snakehead. Kung alam ni Caleb ang tungkol dito, marahil ay gumanti siya ng malakas. Pagkatapos ng lahat, nag-iingat pa rin siya. Ang isang lokal na mobster ay mas malakas kaysa sa isang tagalabas, kaya hindi nagmamalasakit si Caleb. Pinigilan ni Nicole ang paggulong ng emosyon sa kanyang puso. Medyo namutla ang mukha niya. Inisip ni Caleb na natakot si Nicole sa labas ng kanyang mga wits, kaya nakakuha siya ng isang tao na ibalik siya. Si Nicole ay sabik na lumabas at tumingin, pakiramdam na ang kalayaan ay nasa harap ng kanyang kanan sa labas ng pintuang iyon. Nandoon si Clayton. Dumating siya para sa kanya. Matapos ang mga araw ng pakiramdam na walang paasa, nadama ni Nicole na nasa sabik, na may kagalakan na sumabog sa kanyang dugo. Ang mga drone na iyon. Dapat sila. Tumayo si Nicole sa silid. Nakita ng babae ni Caleb na natakot siya ng hanggal at umiling-iling. Bakit ka natatakot?
Hindi ka nasaktan, di ba? Hindi sumagot si Nicole. Bumantong hininga ang babae. Kalimutan mo na, magpahinga ka lang ng maayos. Hahanapin kita kapag oras na upang umalis. Matapos sabihin iyon, lumingon ang babae at umalis. Maingat niyang isinara ang pintuan para kay Nicole. Dahan-daang lumakad si Nicole at umupo. Hinaplos niya ang kanyang dibdib upang pakalmayan ang kanyang hininga na naramdaman na malapit nang tumalon mula sa kanyang dibdib. Ang pag-asa na nawala siya mula kay Eric ay nakuha sa pamamagitan ni Clayton. Sa gabi, nakatulog si Nicole in a daze, ngunit hindi siya natutulog ng malalim. Bigla, narinig niya ang isang ingay sa labas. Inisip ni Nicole na ito ay ang mga kalalakihan na nagpaplano na ilabas muli ang mga batang babae, ngunit sa loob ng ilang minuto, may nagtulak sa pagbukas ng pinto. Binuksan ni Nicole ang kanyang mga mata. Tumayo roon ang babae ni Caleb. Bumangon ka. Aalis na tayo. Ang kanyang tono ay labis na kagyat. Hindi rin niya binigyan si Nicole ng oras upang yumapekto bago lumapit upang hilahin siya. Tumahimik si Nicole at nagpupumiglas ng kaunti. Sa kalagitnaan ng gabi. Oo, masyadong mapanganib sa araw. Umalis tayo ngayon habang ang lahat ay hindi binibigyang pansin. Bahagyang bumagsak ang puso ni Nicole. Ngunit paano kung may naghihintay sa labas? Ayaw ni Nicole na mag-sneak palayo sa kalagitnaan ng gabi. Paano kung may plano si Clayton na pumunta dito at na-miss siya? Masaya sana siya. Kinurot ng babae ang kilay niya at medyo walang tiyaga. Bakit ka nagsasalita? Ayaw mong umalis. Gusto mo bang manatili at mahuli ni Snakehead? Hindi sila kasing ganda ni Caleb. First ni Nicole ang labi. Ako ay simpleng nagtatanong. Hinayla ng babae si Nicole. Huwag mag-alala, may nagbabantay sa isang tao. Walang sino man ang nasa labas, at walang darating upang lumaban sa 2:30 ng umaga. Sa palagay mo ba sila ay mga robot? Si Nicole ay hindi nagsalita at walang masabi ang isa pang salita. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang sinubukan ni Nicole na mag-stall, hindi siya pinansin ng babae at pumasok siya sa kotse ni Caleb. Mahal, umalis na tayo. Gamit nito, ang babae ay sumakay sa ibang kotse sa likuran. Ito ang kanilang panuntunan para sa isang tao na umupo sa isang kotse upang maupo sila kasama ang kanilang mga bodyguard para sa mas mataas na seguridad. Kaya, ang babae ni Caleb ay hindi kailanman hiniling na magbahagi ng kotse kay Caleb. Ang layunin ng pagkakaroon ni Nicole sa sasakyan ni Caleb ay upang maiwasan siyang tumakbo palayo at upang maiwasan din si Eric na biglang umaatake. Kung ang pag-atake ni Eric, si Caleb ay magkakaroon ng hostage sa kamay na magagamit niya at ay blackmail si Eric. Walang sino man ang mas angkop kaysa kay Nicole bilang isang hostage. Ang paglalakbay ni Caleb sa kadiliman ng gabi ay mukhang mas mababa ang panganib. Ang convoy ay bumagsak ng kalahati, siguro dahil sa takot na gumawa ng labis na ingay at maakit ang pansin ng iba. Hindi sinasadya ni Nicole na tumingin sa bintana. Ito ay itim na itim nang walang kahit isang lampara sa kalye.